Ang Devil Emperor. Credit to the author. 85 hanggang 74. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ano iyon? Tanong ni Ethan habang dahan-daang lumingon. Napansin niya ang eleganteng kagandahan, ngunit hindi niya ito kinulit. Si Ivana naman ang naapektuhan ng tingin nito, namula at yumuko. Hindi ko pa alam ang pangalan ng nakababatang kapatid. Balang araw, gagantihan kayo ng angkan ng song sa pagliligtas sa aming mga buhay. Hindi na kailangan. Pagkasabi niyan, umalis na si Ethan. Gulat na gulat si Ivana at medyo nawala ng pag-asa. Lahat ng lalaki sa 100 milya ng angkan ng song ay hindi makapagsalita sa kanyang harapan, ngunit hindi siya pinakinggan ni Ethan. Ito ang dahilan ng pag-usbong ng kanyang pagkadismaya. Lumukso siya sa harap ni Ethan at pinigilan ito sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Pero kumunat lang ang noo niya, may iba pa ba? Ang lokong ito. Nagmumura si Ivana sa loob-loob niya pero may mapang-akit ng ngiti sa labas, kapatid, saan mo balak pumunta? Wala kang pakialam. Nilimpasan siya ni Ethan habang sumisinghot. Nanginginig ang bibig ni Ivana habang sumisigaw, papunta na tayo sa 100-pill meeting. Bakit hindi ka sumama sa amin? Tumigil si Ethan, saka lumingon, Drifting Flowers City, ang tahanan ng Drifting Flowers Edifice, isa sa 7 noble houses. Tama. Tumango si Ken habang nagmamadaling lumapit, ang Drifting Flowers Edifice ay nagsasagawa ng 100-pill meeting minsan sa isang dekada. Ito ay isang pagtitipon kung saan ang mga sikat na alchemist mula sa mga angkan sa buong imperyo ay nagpapaligsahan sa kanilang paraan ng pagpino. Kung swertehin lang, papansinin ka ng Drifting Flowers Edifice at tatanggapin ka bilang isang vassal clan. Napakamot si Ethan sa kanyang ilong. Ang 100-pill meeting ay tiyak na maglalaman ng maraming bihirang sangkap at malaki ang posibilidad na mahanap ko ang mga kayamanan upang maibalik ang itlog. Ngumiti siya ng may pag-aalinlangan, nakuha ng mga salita mo ang interes ko. Gustong-gusto kong mapanood ang 100-pill meeting. Magaling. Sabay na tayo. Napatalon sa tuwa si Ivana. Ngumiti si Ethan, hindi masamang ideya ang magpanggap na ibang tao habang pumapasok sa isa sa 7 bahay. Natuwa ang magkapatid na Song sa kanyang pagsang-ayon. Sa lakas ni Ethan, walang makakapidyaw sa kanila na makarating sa Drifting Flower City. Ano ang itatawag ko sa nakababatang kapatid? Ethan Larson? Napakamot ng ilong si Ethan. Hindi na niya maaaring ipagsapalaran na ibigay ang tunay niyang pangalan, simula pa noong nasa Blue Expanse City na siya. Naisip niya na alam na ng buong Titans Empire ang pangalan niya ngayon. Pero isa pa, siya ang kaitiwala ng Larson clan, at normal lang ang paggamit ng pangalan nila. Ivana, Ken. Pagpapakilala ng dalawa. Sinundan ni Ethan ang kapatid at pumasok sa karwahe, na may nakakalat na iba't ibang sangkap, habang ang nakababatang kapatid ang nagmamaneho nito. Pero hindi man lang tiningnan ni Ethan ang mga simpleng bagay na ito. Patuloy na tinitigan ni Ivana si Ethan, ngunit nang makitang tumama ang mga pagsisikap nito sa pader, nailang siyang lumingon para tumingin sa labas ng bintana. Pero bigla siyang humajejek ng mapula ang mukha. Nang makita ito, inikat ni Ethan ang kanyang mga mata, nawala na ang kanyang gana o sadyang nabibighani na siya. Hindi sana ako sumama sa kanila kung alam ko lang. Sa buong biyahe, tinatrato siya ni Ivana na parang isang pambihirang lahi, at pinagmamasdan siya sa bawat pagkakataon. Sinikap niyang makipagpalitan ng pwesto kay Ken, ngunit tinanggihan siya ng bata kaya napilitan siyang tiisin ang mga titig ng USA mula sa kapatid ni Ken. Pagkatapos ng kalahating buwan, dahan-daang lumapit ang karwahe sa mga tarangkahan ng isang lungsod. Tumawa si Ken, Kuya Larson, ate, nandito na tayo. Ang tagal na. Mabilis na lumabas si Ethan dahil sa matinding tingin ng ibang pasahero. Pero bigla siyang nagmura nang mapansin ang gate, paano naging Drifting Flower City ito? Bakit ka huminto rito? Ang plaque sa itaas ng gate ay mababasa, lungsod ng Orquídea. Hindi ito sakop ng alinman sa jurisdiction ng 7 bahay, kundi ng pamilyang imperial. Hahaha, kapatid na Larson, kumalma ka. Nandito ang isang matandang kaibigan ng aking ama. Pumunta kami sa Orchid City para bumili ng mga sangkap mula sa kanya bago tumungo sa 100-pill meeting. Nang marinig ito, napabuntong hininga na lang si Ethan.
Matatapos pa ba ang aking pagdurusa? Lumabas si Ivana at tumitig, ayaw mo ba akong makasama? Nagkibit balikat lang si Ethan. Pero tumawa si Ken at nagpakita ng bastos ng ngiti, kapatid na Larson, alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Ganoon din ako, sabik na sabik nang makarating sa Drifting Flower City. Sabi nila ang 15 overseers ng Drifting Flowers Edifice ay parang mga diwata, at ang Edifice Lord ay isang natatanging kagandahan, na itinatawag na numero 1 kagandahan sa imperyo. Kung makikita ko lang siya minsan, kontento na ang buhay ko. Mukhang lasing si Ken. Parang nakikita niya talaga sila, pero nagising siya at napansin ang malungkot niyang kapatid at nandidiri, pero kahit ang kagandahan ng kapatid ko ay mahirap makuha. Pero, paano makakapili ang isang lalaki ng isa lang, kung ang mundo ay puno ng mga kaakit-akit na kagandahan? Brother Ken, anong sabi mo? Narinig siya ni Ivana at ang titig nito ay nagpang-inag sa kanya. Umiling lang si Ethan. Parehas silang payaso, ang isa ay umiibig, ang isa naman ay hanggal. Kailangan kong lumayo sa kanila o malapit ko nang marating ang aking sarili sa antas nila. Ivana. Naputol ang kanilang pag-uusap ng makarinig sila ng isang sigaw. Nanigas si Ivana, alam na alam kung sino ang taong iyon. Galing ito sa isang binata na maayos ang pananamit, na mukhang casual at may kumpiyansa sa kanyang kilos. Siya ay nasa mga 20 taong gulang at nasa ika-4 na patong ng bone tempering stage. Gayunpaman, tila hindi masyadong sabik si Ivana na makita siya, at nagbigay ng isang nakakahiyang pagbati, kapatid na Tianlei. Nanigas din si Ken, bumulong kay Ethan, siya si Tyrone Quill, ang batang Panginoon ng nangungunang angkan ng Orchid City. Matagal na naming kaibigan ang angkan ng Quill, pero pangalawang klase sila at lagi nilang sinisikap na ipakita ito. Isa pa, baliw na baliw si Tyrone sa kapatid ko. Bumantong hininga si Ethan, nagsisisi na sa pagsunod sa dalawang ito. Magkatulad ang angkan ng Larson at ang angkan ng Song, ngunit ang una ay nagkaroon ng pribilehiyong maging demonic emperor na nagbigay daan sa kanila sa pamamagitan ng kanyang presensya, na nagangat dito sa isang dekalidad na angkan. Magkakatulad na tao, magkaibang kapalaran. Ivana, sino siya? Kahit hinahaplos ni Tyrone ang maputi na kamay ni Ivana, lagi niyang pinagmamasdan ang dalawa pa. Ngunit habang ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak kay Ken, ang ipinapakita nito ay puot lamang kay Ethan. Siya si Brother Larson, ang kaibigan natin. Natatakot si Ivana kay Tyrone, ngunit kahit na may panginginig sa boses, sinubukan niyang protektahan si Ethan. Pagkatapos ay nagmadali siyang magpalit ng usapan, Tianlei, paano mo nalaman na darating tayo ngayon? Natanggap ko na ang sulat ni Tio Song at tinansya ko kung kailan ka darating. Casual na nagsalita si Tyrone sa kanaglakad sa harap ni Ethan, itinulak si Ivana na hamarang sa kanyang daan, sino ka ba para kay Ivana? Kuya Quill, kaibigan ko siya. Bang! Sinampal ni Tyrone si Ken palayo, hindi kita tinatanong. Lumingon siya kay Ethan nang may pagtataka, magsalita ka, anong meron sa inyong dalawa? Nakita ni Ethan si Ivana na tumutulong sa kanyang kapatid. Sa kanilang takot na takot, alam niyang inaapi sila ng batang Panginoong ito ng angkan ng Quill. Habang nasa daan kami, sabay kaming kumain at sabay na natulog. Halos hindi kami bumababa ng karwahe. Sabihin mo sa akin kung may namamagitan sa atin. Nagulat si Ivana, alam niyang ginawa niya lang iyon para galitin si Tyrone. At namumula na ngayon ang mga mata ni Tyrone nang ilabas niya ang kanyang kapangyarihan. Kawawang dumi, puputulan ko ang ulo mo. Deklare niya habang inihahagis ang sarili kay Ethan. Ngunit nanatiling kalmado at hindi gumagalaw si Ethan. Pagkatapos, isang biglaang tunog ang narinig at isang alon ang kumalat mula sa dibdib ni Ethan. Isang napalamig na balak pumatay ang tumama sa isipan ng lahat, nagpalamig sa kanila. Natatakot sila na parang mga kuneho, walang kakayahang pigilan man lang ito. Para bang nakakita ng demonyo mula sa impyerno si Tyrone, nanginginig siya sa buong oras. Kung tungkol naman sa kanyang galit, ito ay naglaho na lang bigla. Ang pagpatay ng may intensyon ay ang ganap na kapangyarihan ng isang Radiant Stage expert. Hindi eksperto sa Radiant Stage si Ethan, ngunit sapat ang lakas ng kanyang kaluluwa para sanayin ang Necro Dragon Screech ng Wraith style. Malayo ito sa kakayahang pumatay ng may intensyon, ngunit sapat na para takutin.
Ito ay isang gawaing hindi kayang gawin kahit ng isang eksperto sa Profound Heaven, ngunit kayang gawin ng isang kakaibang kalikasan tulad ni Ethan. Habang naglalakad sa harap ng nanginginig na si Tyrone, bumulong si Ethan sa kanyang tainga, sa susunod na subukan mong magpasikat sa harap ko, papatayin kita. Bumagsak si Tyrone sa lupa ng may malakas na kalabog at hindi mapigil ang pagpawisan. Habang ang magkapatid na Song ay nakatayo sa sobrang gulat. 86. Tinakat niya sila para sumuko nang hindi man lang itinataas ang daliri. Paano nga ba siya naging isang bone tempering cultivator? Nakakita sina Ivana at Ken Song ng isang bagong Ethan at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Swoosh! Biglang may isang figure na lumapag sa harap ni Tyrone. Tiningnan niya ang batang Panginoon at nagalit nang makitang walang malay ito. Sino ang may gawa nito? Napailing ang bagong dating at umungol, ang mga mata ay kumikislap sa nagliliyab na galit. Ngunit napansin niya si Ethan at biglang nawala ang kanyang galit. Kumunat ang noo ni Ethan at tiningnan siya ng mas malapitan. Ang lalaki ay nasa mga 40 taong gulang, may balbas at nasa pinakamataas na antas ng pagpapatibay ng buto. Mula sa kanyang magagandang damit, malinaw na isa siyang pinuno ng angkan. Si Ivana, na nagising mula sa kanyang pagkabigla dahil sa sigaw, ay nagsimulang humingi ng tawad habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Tio, kasalanan ko ang lahat. Ipagdamot mo sa akin ang lahat. Napansin ng lalaki ang magkapatid na Song at ang malungkot niyang mukha ay napalitan ng tawa. Hahaha, si Ivana pala. Nagtataka ako kung bakit ang bilis tumakbo ng batang ito papunta sa tarangkahan ng lungsod, parang pagsalubong sa mga panauhin. Kaya hindi pagkakaunawaan ang lahat. Halika, sumunod ka sa akin papunta sa aming tahanan. Malayo na ang narating mo papuntang Orchid City, siguradong nakakapagod. Bilang host mo, gagawin ko ang lahat para maging komportable ka. Hindi pinansin ng lalaki ang sitwasyon ni Tyrone at inakbayan na lang ang walang malay na lalaki habang nangunguna ito. Ang mabilis niyang pagpapalit ng tono, at kung paano niya sinulyapan si Ethan ng paminsan-minsan, ay nadama niya kalaunan bilang isang babala. Ano ba ang ibig sabihin ng pagmamaliit sa iyo ng Quill Clan? Malinaw na niloloko mo lang ako. Ngumisi si Ethan, mas mahalaga pa sa iyo ang tiyuhin mong ito kaysa kay Tyrone, hindi niya pinapansin kahit ang takot at walang hiya niyang anak. Bakit naman niya gagawin iyon? Siya si Isagani Quill, ang pinuno ng Quill Clan, at kahit minsan ay hindi niya tayo tiningnan ng mabait, naguguluhang sabi ni Ken, pero ngayon, parang ibang tao na siya. Si Tyrone ang nag-iisang anak niya, ang kanyang idolo. May kakaiba sa kanyang ginagawa kaya hindi niya pinapansin ang kalagayan ng kanyang anak. Oo nga, nakakalito. Nakangising sabi ni Ethan. Pinanood ni Ivana ang pag-alis ni Isagani saka humarap sa dalawa pa, anong kakaiba? Mukhang maganda ang mood niya ngayon, kaya huwag kayong mag-assume. Mabuti na lang at hindi niya ito itinuloy, kung hindi ay mas malala pa sana ang sitwasyon natin. Siya lang. Nakangising sabi ni Ethan. Ano ang magagawa ng isang peak bone tempering cultivator kung kahit isang eksperto sa Profound Heaven ay hindi kayang tapatan si Ethan? Habang lumalaki ang kanyang lakas, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa bilang demonic emperor. Pero kahit papaano, walang kaalam-alam ang magkapatid na Song sa kanyang lakas. Mabilis na lumapit si Ivana sa kanya saka umirap, alam kong magaling ka, pero nasa bone tempering stage pa lang yan. Kaya mo bang hawakan ang isang eksperto sa Profound Heaven? Kung mapapahamak ka, kahit kami ay hindi ka matutulungan. Napangisi si Ethan. Umiling si Ivana ngunit hindi niya inalis ang tingin kay Ethan. Ang kanyang mayabang at mapanghamak na ugali ay pumukaw sa kanyang dalagang puso. Sa katunayan, kakaiba ang pakiramdam niya na ligtas siya sa tabi nito, isang bagay na hindi niya naramdaman kahit kanino noon. Malugod na tinanggap ng angkan ng Quill ang tatlo sa kanilang tirahan, at bago pa sila makaalis para bumili ng anumang sangkap, dumating ang mensahe ng pinuno ng angkan ng Quill. Gusto niyang magbalik tanaw sa mga nakaraang araw kasama ang magkakapatid. Walang nagawa, sina Ivana at Ken ay pumunta kay Isagani habang si Ethan ay naiwan mag-isa sa guest house. Ngayon ay maaari ko nang tapusin ang ilang cultivation ng payapa at tahimik. Pagkalipas ng 6 na oras, bumukas ng malakas ang pinto. Habang nakaupo sa kanyang kama si Ethan, nakita niya ang magkapatid na Song na papasok ng paikot-ikot. Natapos mo na ba ang pag-uusap mo kay Isagani?
Napatalon sa takot sina Ivana at Ken, pagkatapos ay tumango ng parang kaba, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Anong problema? Ginalit ka ba ng matandang iyon? Tanong ni Ethan nang may paghihinala. Pareho silang nag-deny. Habang tumitingin si Ethan sa kanila, lalong lumalala ang kanyang hinala. Tumawa ng matamlay si Ivana, "Kinds, kapatid na Larsen, may piging ang Quill Clan head sa ating pagsalubong. Halika at sumama ka sa amin." Ngumiti si Ethan, "Dahil para sa inyong dalawa ito, hindi ako sasama dahil hindi ko siya kilala." "Hindi mo kaya?" Bulalas ni Ken, ngunit sinubukang iligtas ang sitwasyon at alisin ang mga pagdududa ni Ethan sa pamamagitan ng isang pilit na tawa, "Kapatid na Larsen, ito ang tirahan ng angkan ng Quill. Naghanda pa nga ang pinuno ng angkan ng isang piging para sa pagtanggap sa atin. Magiging bastos tayo kung wala tayo rito." Tumaas ang kilay ni Ethan, "Kailangan ko ba?" "Oo." Tumanggaw silang dalawa. Tumayo si Ethan nang may ngiting sabi, "Mauna ka na. Dapat tayong sumali sa kasiyahan kung sakaling imbitahan pa niya tayo, kahit na mauwi pa ito sa isang pagdiriwang ng pagpatay." Nanginig at nagmukhang may kasalanan ang magkapatid dahil sa mga sinabi niya. Pagdating sa bulwagan, nakita nila si Isagani na nakaupo sa pangunahing upuan na nakangiti habang siyam na iba pang elder ng Bone Tempering ang nakapalibot sa kanyang tagiliran sa isang bilog na mesa. Kung titingnang mabuti, ang mesa ay may 3 bakanteng upuan sa pinakadulong sulok ng bulwagan na may mga dingding sa magkabilang gilid ng mga ito. Palihim silang kinutya ni Ethan, "Napakalinaw na gusto nila akong atakihin. Pinatutunayan ito ng katotohanang nasa pinakamasamang posisyon ang upuan ko. Hindi ba pwedeng mas maging obvious ka pa?" Ngumiti siya ng mahina at hindi niya hinayaang maapektuhan siya. Kahit nasabay silang umatake, pareho pa rin ang kanilang kahihinatnan. Dumating sina Ethan at ang magkapatid sa kani-kanilang mga upuan na may pekeng ngiti. "Ivana, Brother Ken, lubos akong natutuwa sa iyong pagbisita sa aming lungsod. Magpupugay si Tio sa iyo, para sa iyong tagumpay sa Drifting Flowers City at sa pagsali sa Drifting Flowers Edifice." Tumawa si Isagani habang umiinom. Sumunod din ang iba at hindi naiiba ang magkapatid na song. Ngunit inilapit lang ni Ethan ang tasa sa kanyang ilong at pagkatapos ay ngumiti ng malapad at hindi masabi bago ito inilagay sa mesa. Bahagyang kumunat ang noo ni Isagani habang lalong nagiging tensyonado ang kapaligiran. "Hahaha, Ethan fan ang tawag sa nakababatang kapatid, di ba? Ikinwento sa akin ni Ivana ang tungkol sa iyo, kung paano mo sila inalagaan sa iyong paglalakbay. Magiinuman ako bilang pasasalamat." Uminom muli si Isagani ng isa pang tasa, ngunit si Ethan ay nanatiling tahimik na parang bato. Sa pagkakataong ito, ang mga tao sa paligid ng mesa ay matalim na tumingin kay Ethan. Tinitigan sila ni Isagani para kumalma at sinabing, "Kapatid na Larsen, ako ang pinuno ng Quill Clan at nag-aalok ako sa inyo ng isang toast. Hindi ba't ganito rin ang isasagot ninyo? Tulad ng matinding epekto ng alak sa katawan ng isang tao, natuto akong umiwas sa pag-inom." Ngumiti si Ethan, "At irerekomende ko rin sa Quill Clan head na gawin din iyon. Sino ang nakakaalam kung anong mga pagkakamali ang magagawa ng isang tao sa kanilang lasing na usok? Maaari kang magalit sa isang taong hindi mo dapat magustuhan at tuluyang masira ang iyong sarili at ang iyong angkan." Habang namumuti ang mga buko-buko niya sa tasa, naramdaman ni Isagani ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang iba naman ay nababalisa na rin. Sandaling humiwalay sa kanyang kaba, nagpatuloy si Isagani na may pekeng ngiti, ang nakababatang kapatid ay matalino na higit pa sa kanyang edad. Naiintindihan ko na ngayon kung paano ka maaaring maging isang Bone Tempering cultivator sa murang edad. Ngunit ang isang kabataan ay dapat na maging mas mapusok at matutong mamuhay sa kasalukuyan, tamasahin ang mga simpleng kasiyahan ng buhay. Tumawa si Isagani, sabay pahiwatig sa tasa sa harap ni Ethan. "Umiling ang huli, masaya ang buhay hanggat mayroon ka nito. Bata pa ako at wala pa akong planong lisanin ang kahangahangang mundong ito." Nawalan ng pasensya, tumayo si Isagani mula sa kanyang upuan at sumigaw, "Anong ibig mong sabihin dito? Hahaha, tumigil ka nga. Kilala mo naman ako, kung hindi ka sana naglagay ng ganito kahalatang bitag." Itinaas ni Ethan ang kanyang baso at tinulak ito. Dumampi ang alak sa mesa at bumulwak sa puting usok bago ito ininom. 100 Bane Peel?
pino mula sa isang 4th grade spiritual beast, ang kamandag ng Scarlet Poison Python. May mapangot siyang ngiti, tinitigan niya si Isagani, higit sa lahat, ang mga eksperto sa bone tempering na ito ay tiyak na mga nakatatanda sa iyo. Kahit para sa isang salo-salo ng isang nakababata, ito ay labis na karangalan. Hay nako, Clanhead, ang hirap talagang magkunwaring hindi pinapansin, alam mo ba? Hahaha, pwede ka bang magpahalata pa? Ang pangungutya ni Ethan ay nagpamula sa galit at nagpakahirap na huminga ng malalim si Isagani sa pagtatangkang pakalmayan ang sarili. Walang hiya dahil nahulog yan, hahabol na ako. Umungol si Isagani at ang kanyang kapangyarihan ay nagpatigil sa magkapatid na Song sa kanilang mga upuan. Ethan, ginulo mo ang Hell Valley at binigyan kanila ng Hell Kill Order, kaya ikaw ang naging pangunahing target ng imperyo. Sa halip na hayaan kang makuha ng iba, puputulan ko ang ulo mo at aangkinin ang gantimpala ng Hell Kill Order para sa akin. Mga matatanda, salakayin ninyo. 87. Sa utos ni Isagani, sumugod ang siyam na nakatatanda. Ang matinding pressure ay nagpatigil sa magkapatid na Song sa takot, hindi makagalaw kahit isang pulgada. Ngunit ngumiti si Ethan habang binabaligtad ang mesa. Bang! Sa mga piraso ng kahoy, walang anino ni Ethan sa paligid. Natulala ang mga matatanda habang nakatingin sa paligid. Hihihi, narito na ako. Ang pangungutya ay nagmula sa likuran. Hindi na sila nagkaroon ng oras para lumingon nang sumabog ang bungo ng isang matanda na may kasamang dugo at dugo. Pinunasan ni Ethan ang isang piraso ng alikabok sa kanyang kamay habang nanunuya, ang una. Natigilan ang mga matatanda sa ipinakitang lakas ni Ethan. Nasa parehong antas siya ng kanilang mga kaaway at inatake mula sa lahat ng direksyon, ngunit nagawa pa rin niyang pumatay. Totoo ang mga tsismis, isa ka talagang halimaw. Kaya pala namatay ang ikapitong elder sa mga kamay mo. Nanginginig ang mga mata ni Isagani habang pinagmamasdan si Ethan sa takot. Tumingin sa kanya si Ethan habang nakangiti, at pinili mo pa ring umatake. Hindi ako kayang hawakan ng Hell Valley at sa tingin mo ay kaya mo ang lahat. Hihihi, mas pinapabore ng kapalaran ang matatapang. Mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala. Ngumisi si Isagani habang sumusugod ng may baliw na tingin. Isang imahe ng tigre ang lumitaw sa likuran niya habang sumusugod siya. Martial art na nasa gitnang antas ng espiritu, Tiger Fist. Umungol. Ang imahe ng tigre ay sumabay sa mga galaw ni Isagani, ngunit si Ethan ay nakatayo roon ng may ngiting nakangisi at sumuntok palabas. Bang! Nakakabingi sa tenga ang ingay at napilitan ang magkapatid na Song na magkulot sa lupa habang yakap ang kanilang mga ulo. Itinulak ng tigre si Ethan ng 10 metro pabalik, ang kanyang mga binti ay nag-iwan ng 2 bakas sa sahig habang ang tigre mismo ay naging gininto ang mga butil ng enerhiya at namatay. Pagkatapos ay isang nakakapangilabot na sigaw ang umalangaw-ngaw ng mabitak ang kamay ni Isagani. Ulo ng angkan. Sigaw ng mga matatanda sa takot, ngunit ang lalaki ay nakatingin lamang kay Ethan, na may takot na pinapanood siya. Nako, anong klaseng kakatwa ba siya? Bakit ba ang tigas ng ulo niya? Mula sa kanilang pag-uusap, alam niyang mas malakas siya kay Yuan Chi, pero ang katawan ni Ethan ay kasing tigas ng bato na parang pino at pinagbuti para maging isang espiritual na sandata. Ano ka ba? Hingal na sabi ni Isagani, hindi ka tao. Nakangiting nagliwanag ang mga mata ni Ethan sa kabangisan, kahit ano paman, wala kang pakialam doon. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, nakakahiwagang hakbang ng multo. Humarap siya sa 3 matatanda at sumugod bago pa man sila makariyak, ibinaon ang kanyang kamao sa kanilang mga dibdib. Naguguluhan pa rin ang mga matatanda kung ano ang nangyari sa kamay ng kanilang clan head, ngunit ngayon ay napagtanto na nila na ang munting diablo na ito ay hindi makatao. Saan makakahanap ng lalaking kayang basta-basta na lang talunin ang 3 eksperto sa bone tempering? Natulala ang magkapatid na Song. Bagamat may kaunting kaalaman sila tungkol sa mga kakayahan ni Ethan, lampas pa ito sa kanilang imahinasyon. Dahil sa kapangyarihan ni Ethan, nagawa niyang kontrolin ang sitwasyon kahit na napapaligiran siya ng mga eksperto, at nadudurog pa nga sila na parang mga kulisap. Ito ay lubos na kapangyarihan. Lahat ng naroon ay tumingin sa kanya ng may seryosong mga mukha at takot na takot.
Ethan, naging padalos-dalos at labis akong nagtiwala sa iyo sa pag-udyok sa iyo. Pakiusap, alang-alang kina Ivana at Brother Ken, pakawalan mo na kami at hindi na tayo muling magtatagpo ng landas. Alam ni Isagani na lalala lang ang sitwasyon at susuko na siya. Gayunpaman, hindi mahinahon si Ethan pagdating sa pagpaparusa sa kanyang mga kaaway. Nangutya siya, ulo ng Quill Clan, binalaan kita na pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan. At tungkol naman sa dalawang iyon. Humarap si Ethan sa magkapatid, kailan pa nagkaroon ng halaga ang mga traidor. Isagani, minamaliit mo ba ako, o talagang sobra ang inaasahan mo sa kanila? Labis na nang hinayang sina Ivana at Ken. Larsen, hindi. Kuya Kindstone? Napilitan kaming gawin ito, pakiusap. Mura ang usapan. Pinutol ni Ethan si Ivana gamit ang malamig niyang tono, mas maingay ang kilos kaysa sa salita. Umalis ka na. At siguraduhin mong hindi na tayo magkikita pa. Nakatikom ang mga labi, yumuko si Ivana sa panghihinayang habang bamaantong hininga si Ken. Nakita ni Isagani si Ethan na ayaw makipagkompromiso kaya't nagwala siya. Ethan, pagsisisihan mo ang pakikipaglaban mo sa buong angkan ko. Nako, inaabangan ko na yan. Pwede mo ba akong isama sa pagbaba? Nakangising sabi ni Ethan. Nagpalitan ng berde at puti ang mukha ni Isagani, habang nagngangalit ang mga ngipin, mga matatanda, lahat kayo. Opo, pinuno ng angkan. Sabay-sabay na sumugod ang natitirang 5 elder kay Ethan, bawat isa sa kanila ay sumuko na, isinagawa ang kanilang pinakamahusay na mga galaw. Alam ni Ethan na gusto nilang ipagpalit ang kanilang buhay para sa kanya, ngunit hindi ito mahalaga. Kasabay ng isang kaluskos, kumislap ang kidlat at bumukas ang kanyang mga pakpak, lumipad sa paligid nila. Hindi pa nga tapos ang mga galaw ng 5 elder nang sila ay nahati sa dalawa, nagtalsikan ng dugo ang lupa at pininturahan ito ng pula. Halos hindi sulit ang pagod, nakangising sabi ni Ethan. Swoosh! Bigla, isang mahinang guhit ng asol ang sumugod kay Ethan. Natuklasan ni Ethan si Isagani na may mapang-akit ng ngiti. Ginamit niya ang mga matatanda bilang pain sa paglabas ng kanyang tunay na galaw sa pagpatay, ang punyal na ito. Sa tingin mo ba matatalo mo ako gamit ang pangit na trick na ito? Ngumisi si Ethan habang lumilipad. Ngunit ng sandaling iyon, isang mahinang sigaw na sinundan ng isang kaaya-ayang figure ang dumating sa harap niya. Mag-ingat ka! Kasunod ng isang ungol, tumalsik ang dugo, at nahihirapang tumayo si Ivana habang umaagos ang itim na dugo mula sa kanyang bibig. Ate! Kasabay ng isang panaghoy, sinugod ni Ken si Ethan upang suluhin ang mahina nitong katawan. Ngunit si Ivana ay nakatitig lamang kay Ethan, at nagpupumilit na makatingin dito. Patawarin mo kami, hindi namin ginustong umabot sa ganito. Napabuntong hininga na lang si Ethan. Sus Mariosep, sinira mo ang lahat. Papatayin kita. Dahil nabigo ang kanyang plano, nagalit ng husto si Isagani at sinugod ang magkapatid. Sumanghal, ang mga pakpak ni Ethan ay kumikislap na parang mga espada. Sa isang iglap, tumigil si Isagani at nagkapira-piraso, kasabay ng pagtulo ng dugo at mga laman loob. Natalo ang mga eksperto ng Quill Clan. Sinimulan ni Ethan na suriin ang sugat ni Ivana. Napansin niya ang punyal na nakatusok sa balikat nito, at ang itim na dugo na tumutulo sa paligid ng talim nito. Hinaila niya ito palabas at sumimangot, nakakalason yan. Lason. Natarante si Ken at halos maiyak, isa siguro yan sa mga lason ng Quill Clan. Titingnan ko ang mga imbakan nila para malaman kung may antidote sila. Ate, maghintay ka lang. Pinunasan ni Ken ang kanyang mga luha at umalis. Teka. Tumayo si Ethan para pigilan si Ken pero may mahinang kamay na humawak sa braso niya. Tumingin siya sa maputlang si Ivana. Huwag kang umalis. Mahinang boses ni Ivana. Tumango si Ethan ng maikli at ay nalalayan siya sa pamamagitan ng paglagay ng palad sa likod niya. Gusto ko lang sabihin sa kapatid mo na ang lason na ito ay maaaring maalis gamit ang Yuan Chi. Hahaha, lagi siyang mapusok, hindi tulad mo. Isang bahagyang ngiti ang dumampi sa nanghihinang mukha ni Ivana at ang banayad na kamay nito ay dumampi sa kanya. Isang pares ng kumikinang na mga mata ang nakatitig sa kanya sa isang matatag na titig na ikinabahala ni Ethan. Pakiramdam niya ay nasa likod na sila ng karwahe.
Nag-aalala siya sa kalagayan nito, kaya dali-dali siyang inalis ang lason. Gayunpaman, nang pumasok ang yuan chi niya sa katawan niya, nakahanap siya ng problema, bakit hindi ko mahanap ang pinagmumulan nito? Bihirang mangyari ito. Batay sa kanyang karanasan, may dalawang dahilan. Una, dahil hindi siya nalason, at pangalawa, ang ganitong uri ng lason ay hindi maramdaman ni Yuan Chi. Napansin niyang lumalala ang kalusugan ni Ivana kaya nakapagdesisyon siya. Dahil walang silbi si Yuan Chi, ang pangalawang paan ay nangangahulugan ng pagbunot ng lason. Ngunit ang lapit ng sugat sa kanyang dibdib ay nagpahirap sa kanya na huwag labagin ang kanyang dignidad. Magiging lubhang awkward ito. 88. Ano iyon? Napansin ni Ivana na may kakaibang ekspresyon si Ethan kaya nagtanong siya. Matapos bumulong sa sarili, nagsalita si Ethan, ang tanging pagpipilian ay sipsipin ang lason. Naintindihan ni Ivana ang kanyang pag-aalinlangan at ang maputlang mukha nito ay nagkulay rosas. Kung gayon, pasensya na sa abala. Malakas na umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang malumanay na boses ni Ivana. Ang banayad at kaakit-akit na tingin ay tiyak na makakapukaw ng simpatiya ng sinuman. Dinilaan ni Ethan ang kanyang tuyong labi, pinunit ang kanyang damit sa paligid ng sugat at inilantad ang kanyang maputlang balat. Nanginig si Ivana habang nakapikit ng may pulang mukha. Alam niya ang mangyayari, ngunit nang mapunit ang kanyang damit, hinihingal pa rin siya. Kung gayon, 1,000 patawad, Miss Song. Pinilit ni Ethan na ngumiti sa mahirap na sitwasyong ito at inilapit ang kanyang bibig sa sugat, sinimulang hilahin palabas ang lason. Pero habang tumatagal ang pagsipsip niya, lalong sumisibol ang mga pagdududa. Bakit ang maanghang ng dugo? Bakit normal ang dugo ni Ivana, na parang hindi naman siya nalason noong una pa lang? Gayunpaman, iwinaksi niya ang lahat ng magkasalungat na kaisipan at patuloy na sumuso para matiyak na malayo siya sa kapahamakan, hanggang sa muling magkulay pula ang kanyang dugo. Naalis ko na ang halos lahat ng lason, kaya dapat walang problema. Humugat ng hininga si Ethan na pinipigilan niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nababalot ng mas maraming pagdududa. Pagkatapos, isang umuusok na mainit na katawan ang yamakap sa kanya at 2 malambot na braso ang pumulupot sa kanyang leeg. Nagulat si Ethan, binibining Song, ano? Pumasok sa tainga niya ang mainit na hininga ni Ivana, Ethan, alam mo ba? Nagustuhan na kita noong nakita pa lang kita. Lumingon si Ethan pakaliwa at pakanan, pabago-bago ang tono, Miss Song, darating din ang kapatid mo. Huwag mo siyang pansinin. Nag-iwan ng bakas ang dila ni Ivana sa kanyang pisngi, na nagparamdam sa kanya na parang tinamaan siya ng kidlat, gusto ko ikaw lang ang nasa tabi ko. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong lumaban habang siniil niya ito ng mainit na halik sa ulo. Habang nawawala ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ay lubos na nabigla at ang kanyang isipan ay nablangko. Naabot niya ang antas ng demonic emperor dahil lagi siyang may cultivation sa kanyang isipan, isinasaalang-alang ang bawat hakbang, bawat detalye. Sa sobrang lalim, nakaliligtaan niya ang mga bagay sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Nang halikan ni na Andrea at Tiana ang isang halik, nagulat siya, ngunit sa pagkakataong ito, literal na namangha siya. Sus Mariosep, 2 beses akong ipinanganak at birhen sa bawat pagkakataon, pero kahit kailan ay hindi ako nakaranas ng ganitong labanan. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Ethan sa iritasyon at itinulak palayo si Ivana, ano yang ibinigay mo sa akin? Sa kanyang pagkatulala, nararamdaman pa rin niya ang kung anong pumapasok sa kanyang bibig at natunaw. Umiyak si Ivana nang bumagsak siya sa lupa, pagkatapos ay isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa paligid niya, hahaha, may kamangha-manghang bagay, sigurado ako. Isang itim na figure ang lumitaw at inihagis ang isang malaki at malinaw na kampana kay Ethan. Napasigaw si Ethan, espiritual na sandata para sa ika-4 na baitang. Hahaha, talaga. Ito ang kayamanan ng Quill Clan, Violet Canopy. Lumapag ang itim na figure sa harap ni Ethan at nagpakita bilang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa at puot. Ikaw ang eksperto sa profound heaven ng Quill Clan. Sinubukan ni Ethan na bumangon ngunit nanghina ang kanyang ulo at bumagsak muli sa kanyang mga tuhod. Anong nangyayari? Nalason ba ako?
Hahaha, napakalakas na lason iyan ng Quill Clan, Soul Devourer. Pang-uuyam ng matanda, tina-target nito ang kaluluwa ng isang tao at walang sino man sa ilalim ng Radiant Stage ang maaaring tumagal ng higit sa 2 oras. Kahit sila ay mamamatay pagkalipas ng 3 araw kung wala ang ating antidote. Kumunat ang noo ni Ethan. Naintindihan siya ng matandang lalaki at humajijek, siguro nagtataka ka kung paano ka nalason. Hihihi, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Hindi nalason ang punyal, may itinapat lang ito para baguhin ang kulay ng dugo. Ang tunay na lason ay nasa balikat ni Ivana, na gustong-gusto mong sipsipin palabas. 2 pang figure ang sumunod kay Ivana sa sandaling ito, sina Ken at Tyrone. Tila nilamon ng guilt sina Ivana at Ken, iniiwasan ang mga mata ni Ethan. Ngunit tinitigan siya ni Tyrone sa kabila ng kumot na suot niya na may matinding puot. Pinatay mo ang tatay ko. Itatali kita sa mga kabayo at pupulutin kita. Humph, nakakita na ako ng mga walang hiya at matandang kambing pero ang mga nakatatanda sa Quill Clan ninyo ang may hawak ng pera. Pang-uuyam ni Ethan, kung hindi ako nagkakamali, si Isagani ang Pain simula pa lang, inaasahan nilang papatayin ko siya. Sa madaling salita, sumuko na kayong lahat sa kanya simula pa lang. Nang mabunyag, nawala nang masabi si Tyrone. Ngunit gaano man ito kay Toto, wala ni isa sa kanila ang maglalakas loob na magsalita tungkol dito. Kung hindi, makakamit niya ang buong pagkamuhi at pagmumura ng mundo kapag kumalat ang balita na isang bulok na anak na tulad niya ang nagtapon ng kanyang ama sa mga lobo para lang makaagaw ng pabuya. Humph, sino ba ang sinusubukan mong lokohin? Ngumisi si Ethan sa matandang lalaki, marunong ka talagang maglaro ng malaking kamay, gamit ang clan head at siyam na elder bilang maliliit na prize. Hindi pinansin ng matanda ang suntok ni Ethan sabay tawa, at isinuko ko na ang anak ko, pero may apo pa rin ako. Sulit ang lahat para sa iyo. Kapag naging numero 1 vassal clan tayo ng Hell Valley, maaari tayong magkaroon ng kahit gaano karaming elder hanggat gusto natin, magiging mas malakas tayo kaysa dati. Ang maliit na pagkatalo na ito ay walang-wala kumpara sa hinaharap na kaluwalhatian ng Quill Clan. Hahaha, ganyan talaga ang ambisyoso, walang hiya. Puri ni Ethan, saka kinutya sila, pero sa huli, masyadong makitid ang dating pag-iisip ninyo. Malaki ang binabayaran ninyo para lang maging numero 1 aso sa Hell Valley. Tiyak na mabibigo kayo. Kung ako iyon, ako ang magiging pinuno ng kontinente gamit ang binayad ninyo. Nababaliw na ba ang batang ito? Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang Imperyong Titans, hindi pa kasama ang kontinente? Isa na namang maingay na salita. Ngumisi ang matanda, ngayon alam ko na kung bakit ka nilalay, at galit na galit sa Hell Valley. Halatang baliw ka. Paano magagawang pamunuan ng isang karaniwang tao ang buong kontinente? Humph, ano ang alam ng langgam kapag natapakan ito ng tao? Umiling si Ethan at nagtanong, nakalimutan kong banggitin, pero gumagamit din ako ng alchemy, alam mo ba? Kung may lason ang balikat niya, alam ko na sana. Hihihi, narinig kong pinatay mo si Ricky. Ipinahihiwatig nito ang sarili mong baluktot na pag-iisip dahil sa pakikipaglaban mo sa kanya. Sa tingin mo ba gagamit kami ng karaniwang lason kapag nakikipag-ugnayan kami sa iyo? Naging mapagmataas ang tono ng matandang lalaki, ang Soul Devourer ay kombinasyon ng 2 magkaibang gamot. Ang isa ay nasa balikat ni Ivana at ang isa naman ay iyong nilunok mo lang. Iyon ba ang pinaramdam niya sa akin noong hinalikan niya ako? Tama. Para rin iyon sa sarili niyang kaligtasan. Kung hindi niya ito ipinakain sa iyo, siya ang mamamatay. Ngumisi ang matanda ng may pagkabaliw, para tapusin ka, sinuri ko na ang lahat ng tsismis at impormasyon tungkol sa iyo, higit sa lahat tungkol sa pag-aagawan mo ng sarili para sa isang batang babae at pag-insulto sa Hell Valley. Alam kong isa ka lang talagang malambot sa loob. Nakakainis na ito ang naging dahilan ng iyong pagbagsak. Kinukutya ni Ethan ang sarili, sino ba ang mag-aakalang ang laban ko kay Ricky ay ginawang bayani na nagligtas sa isang dalaga? Kung gayon, totoo naman. Isa pa, ang pagliligtas sa isang babae ang unang ginawa ko pagkatapos kong muling ipanganak, hindi ba?
Umiling si Ethan, muntik nang tawagin ang sarili niyang malaswa, "Hoy, matandang kambing, gumagamit ka talaga ng mga masasamang pukana, hindi bababa sa Ricky." "Bakit? Salamat naman." Ipinagmamalaki ng matandang lalaki ang kanyang baba, "Ikaw Ricky, swerte ka lang dahil ipinanganak ka sa isa sa 7 bahay. Kung mayroon akong ganitong pribilehiyo, mas malaki pa sana ang mga nagawa ko kaysa sa kanya. Alam mo ba kung ano ang tawag sa akin? Ilog na bakal na may tali, Wayne Quill, hihihi." Ngumiti rin si Ethan, ilog na bakal na panggapos, hindi mabuti o masama. Ang nasa kamay mo ay hindi maaaring humingi ng buhay, ni hindi maaaring mamatay. Tama. Tumawa si Wayne Quill, na parang nakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan. "Alam mo, ito ang unang beses na narinig mo ang tungkol sa akin at na-appreciate mo na ang titulo ko. Hindi nakakapagtaka na natalo mo si Ricky. Ayoko sanang tanggalin ang magandang ulo mo, pero sayang at napakamahal nito. Sa tingin mo ba kaya mo ang ulo ko?" Pang-aasar ni Ethan habang nagliliwanag ang kanyang glabela. Swoosh! Isang asul na apoy ang bumungad kasama ang itim na usok na lumalabas mula rito. Ang Soul Devourer ay nauwi sa wala sa harap ng kapangyarihan ng apoy na ito. Hindi nagtagal, tumayo si Ethan at sinuri ang mga tao nang may intensyong pumatay. "May sinabi ako sa inyo Ricky noong pinatay ko siya, at ngayon ay uulitin ko ito para sa inyo. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, lahat ng mga pukana at plano ay walang saysay." 89. Ang casual na pagtayo ni Ethan ay nag-iwan ng pagkagulat sa lahat, lalo na kay Wayne Quill. Ang Soul Devourer na ipinamana sa maraming henerasyon, isang Radiant Stage Expert Killer, ay tinatrato ng ganoon-ganoon lang. Ano yan? Napansin ngayon ni Wayne Quill ang asul na apoy sa noo ni Ethan at napasigaw, natanggal ba ng bagay na iyon ang lason? Nawala ang apoy pagkaraan ng ilang segundo at may ngising sumilay sa mukha ni Ethan, "Hahaha, hindi na kailangang mag-alala ng sobra ang mga patay." Nagulat silang lahat at napaatras ng isang hakbang. Nakita nila ang takot na maaaring ilabas ni Ethan at ang mga salita niya ay lalo lamang nagpabahala sa kanila. Pero naglakas loob si Wayne Quill nang mapansin niyang nasa paligid pa rin ni Ethan ang Violet Canopy. "Wala kang dapat ipag-alala, nakulong ang batang yan sa ilalim ng aking espiritual na sandata. Walang paraan." Umungol. Hindi niya natapos ang kanyang marupok na pangangatwiran nang umalangaw-ngaw ang ungol ng dragon at isang itim na liwanag ang dumaan sa kanyang dibdib. Kasabay ng isang iglap, naiwan si Wayne Quill na dumudugo mula sa kanyang bibig. Anong nangyari lang? Habang pinupunasan ni Wayne Quill ang dugo, naramdaman niyang lalong nanlamig ang kanyang katawan. Unti-unting nawawala ang kanyang buhay ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Tumingin siya kina Tyrone at sa magkapatid na Song at nakita ang mga ito na nakatitig sa kanyang dibdib. Tumingin si Wayne Quill sa ibaba at natuklasan ang isang itim na butas na kasing laki ng kamao na nagbubuga ng dugo. Napansin din niya ang parehong butas sa kanyang likuran. Parang may bamote sa kanyang dibdib. Paano nangyari ito? Hindi maintindihan ni Wayne Quill ang nangyari kahit na malapit na siyang mamatay. Ngunit nang tumingin siya kay Ethan, nanliit ang kanyang mga mata. Hinihingal na hinihingal si Ethan sa ilalim ng Violet Canopy matapos gamitin ang halos kalahati ng kanyang enerhiya, ngunit ang kanyang kamay ay nasa anyo pa rin ng isang kuko ng dragon. Nagkataon lang na mayroon ding butas na kasinlaki ng kamao sa canopy na nakahanay sa kanyang dibdib. Ngayon lang nakarating kay Wayne Quill ang kilabot at pangamba sa nangyari, halimaw. Ang pilitin ng iyong daanan sa isang sandatang espiritual ng ika-4 na baitang. Gamit lamang ang iyong lakas ng katawan. Bang! Bumagsak ang katawan niya sa lupa, gulat na gulat pa rin ang mga mata niya at hindi makapaniwala sa nangyari. Napatay siya agad ni Ethan kahit na nakulong siya. Kahit ang isang eksperto sa Profound Heaven ay hindi makakapagpakita ng ganoong kapangyarihan kung sila ang nasa lugar ni Ethan. Siya ay isang kasuklam-suklam na magwawakas sa aking angkan. Kasama ng takot na naramdaman ni Wayne Quill, mayroon na ngayong walang katapusang panghihinayang. Sigaw ni Ivana sa takot habang tumatakas. Nanlambot ang mga tuhod ni Tyrone at Ken, nanginginig habang tumatakbo sila sa tabi niya.
Napasinghap, nagpakita si Ethan ng isang nakakadiring ngiti ng tuwa. Pangalawang galaw sa estilo ng mga wraith, multo ng kuko ng dragon. Sa mga pinakamagaling na martial arts, isang galaw lang ang kaya ni Ethan na gamitin ng buo, pero kalahati pa rin ng lakas niya ang naubos nito. Pero sulit ang lahat dahil sa lakas. Ang wraith style ay angkop para sa isang body cultivator, mas malakas ang katawan, mas nakakagulat ang mga suntok. Gayunpaman, ang resulta ay higit pa sa imahinasyon ni Ethan. Ito ay perpektong tugma para sa kanyang katawang demonic treasure na nasa ikalimang baitang. Noong una, naisip niya lang na subukan itong basagin ang espiritual na sandata para sa ikaapat na baitang. Ngunit ang resulta ay nagpakita na ang espiritual na sandata ay parang papel sa harap ng ghostly dragon claw. Hihihi, tama ang ginawa ko. Dahil gumana ang kakaibang body refining ko, angkop lang ang mas malakas na martial art. Nagpakita si Ethan ng isang maningning na ngiti. Pagkatapos, mabilis na lumipad ang kanyang mga pakpak. Ugong. Ang sirang violet canopy ay nagkapira-piraso at malamig na pinagmasdan ni Ethan ang tatlo sa malayo. Kumaway ang kanyang mga pakpak at ilang segundo lang ay nasa ibabaw na niya ang mga ito. Pagkatapos ay hinaranggan niya ang kanilang pag-atres at ang tatlo ay natisod sa lupa na may maputlang mga mukha. Sige, tumakbo ka na. Ang mapangutsyang ngiti ni Ethan ay pasimula ng kakilakilabot na sumunod, tingnan natin kung sino ang mas mabilis, ako o ikaw. Way batang Panginoon Kindstone, bulag ang angkan ng quill para hindi makita ang iyong kadakilaan. Pinatay mo ang aking lolo at ang aking ama, pakiusap, palayain mo ako. Sa sobrang takot ni Tyrone sa pilit ng ngiti ni Ethan, hinampas niya ang lupa gamit ang noo niya, habang patuloy na tumutulo ang mapait na luha. Ngumiti si Ethan ng bahagya at itinaas ang leeg nito, ngayong sinabi mo na, mas mabuting patayin na rin kita, para makasama ko sila sa kamatayan. Umalis si Ethan sa mga itim na galame at bumulusok kay Tyrone. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Tyrone ay naging alikabok, nagkalat sa apat na hangin. Muntik nang magkasakit ang magkapatid na Song nang masaksihan ang isang karumaldumal na pagpatay. Ngumiti si Ethan, may gusto ka bang sabihin sa puntong ito? Sa huli, si Ivana ang nagsalita gamit ang nanginginig na mga labi, kapatid na Kindstone, napilitan kami. Ang angkan ng Song ay isang maliit na angkan at hindi nila kayang saktan kahit ang angkan ng quill. Hayaan mong pawiin ang buhay ko ang galit mo, pero sana ay iwan mo na lang sa angkan ng Song ang aming huling tagapagmana. Ate. Walang tigil ang pag-agos ng luha ni Ken habang pinagmamasdan siya ni Ivana ng may pagmamalasakit. Umiling si Ethan sabay bulong, katulad ka rin nila, ang angkan mo ay nasa matinding kagipitan, at napipilitin kang magpakababa. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa malawak na kalangitan ng may buntong hininga, iniisip ko kung ano ang ginagawa nila ngayon. Iniisip ko kung ang mga ginawa ko ay nagdulot sa kanila ng mas maraming paghihirap. Ang tinutukoy mo ba ay ang angkan ng Larsen? Naglakas loob na tanong ni Ivana. Ngumiti si Ethan, oo nga. Magkamukha kayo kaya nahihirapan akong gawin ito. Bahagyang ngumiti ang magkapatid, ngunit dumating ang malamig na tono ni Ethan, sayang naman, may isang bahagi kang naiiba. Swoosh! Kumaway ang mga pakpak ni Ethan at lumipad ang mga ulo ng magkapatid sa ere bago bumagsak sa lupa. Ang mas lalong nagpatakot dito ay ang mahinang ngiti ng malungkot na pag-asa. Mas matalino kayong dalawa. Pang-uuyam ni Ethan, alam nyo naman kung saan ako nanggaling at gumawa kayo ng isang madamdaming dula na akala ninyo ay isa akong hanggal. Dito kayo naiiba sa ugali nila, hahaha. Umalis si Ethan, walang pakialam sa mga bangkay o sa mga kahihinatnan nito, kahit ang mga iyakan na nagmumula sa tahanan ng Quill Clan. Pagkalipas ng isang buwan, 3 figure ang lumapag sa manor ng Quill Clan. Nakasuot sila ng kulay abo at ang kanilang pinuno ay ang pangalawang elder ng Hell Valley. Pinagmasdan niya ang lahat ng may kalkulasyon at pamulong, bakit ang tahimik ng Quill Clan. Humph! Ang lakas ng loob nilang sabihin na may mga palatandaan sila tungkol sa pinakapayat na tao tapos pagdating namin, wala namang tao rito. Isa na namang sumpa ng nakatatanda, ano ba ang sinusubukang gawin ng isang mababang uri ng angkan? Bumantong hininga ang pangalawang elder at saka sumigaw, hindi, may mali rito.
Pangatlong elder, pang-apat na elder, tingnan mo ang paligid. Ilang sandali matapos silang umalis, isang sigaw ang narinig mula sa likuran ng mansyon ng Quill Clan. Pangalawang elder, ikatlong elder, halika at tingnan ninyo ito. Pareho silang lumitaw sa isang kisap mata, ngunit ang nakita ay nag-iwan sa kanila na hindi makapagsalita. Ang dating hardin ay isa ng sementeryo na ngayon na kinaroroonan ng 1,000 bangkay sa isang matayog na bunkan. Ang mga bulok ay tumatama sa kanilang mga ilong at nagpinta ng isang mas nakapangangilabot na larawan dahil sa kayaig ng mga langaw sa paligid nito. Napakabangis ng punk na yan. Pinatay niya ang buong Quill Clan. Dumura ng pangalawang elder. Ang dalawa pa ay namangha sa imahe ng isang batang pinagwawaray-waray ang mga tumatakas na tao at napagtanto nilang malayong-malayo sila sa kanyang antas pagdating sa kabangisan. Ang ganitong walang pakundangang pagpatay sa isang buong angkan ay nagmula lamang sa pagkakasala sa Imperyong Titans o sa 7 bahay. Nataranta ang pangalawang elder, mga elder, hawakan ninyo ang mga bangkay para walang makaalam nito. Bakit? Hanggal, kung may makakaalam man tungkol sa takot na kayang idulot ng batang ito, sino pa ang maglalakas loob na hanapin siya? Mura ng pangalawang elder, Humph, gustong-gusto ni Wayne Quill na ipagmalaki ang sarili bilang kapantay ng ating ikapitong elder. Malamang plano niyang patayin ang bata ng mag-isa at makuha ang gantimpala. Tingnan mo ang ginagawa ng kasakiman sa mga tao. Sobrang kumpiyansa mong tanga. Pangungot siya na umalis ang pangalawang elder habang isang nagliliyab na apoy ang pumailan lang sa likuran niya. Nilamon nito ang manor at ang mga bangkay, at tanging abo ng kilalang Quill Clan ang natira. Isang matanda ang tumingin sa nagliliyab na apoy at nagtanong, pangalawang matanda, ano ngayon? Maghihiwalay tayo. Tumigas ang tingin sa mga mata ng pangalawang elder, magkakaiba ang tatahakin nating tatlo. Siguradong nasa tamang landas ang isa sa atin. Paano naman ang pang-apat na direksyon? Kumunat ang noo ng matanda, kung hindi lang dahil sa pag-iisa ni Grand Elder, sapat na sana kaming 4. Umiling ang pangalawang elder, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa direksyong iyan. Patungo ito sa Drifting Flower City. Kung maglalakas loob ang batang iyon at tapakan ito, kailangan niyang harapin ang ikalimang elder. Pagkatapos ay lumipad siya palayo. Ang dalawa pang matanda ay pumili rin ng direksyon at umalis. Ang naiwan ay isang tiwangwang at nakakatakot na lugar, walang tao. Kaya nangyari ang pangunahing angkan sa Orchid City, nawasak hanggang sa ugat. 9. Ang simoy ng tagsibol ay kumakalusko sa wilo ng baybayin. Nagbibisiklete ako para maghanap ng mga gamot. Hindi alam ng isa kung sino ang kanyang kinakaharap. Dahil hindi siya makatingin ng lampas sa ilong niya. Ito ang boses ng isang binata na mabagal na nagmamaneho ng kanyang kariton sa kalsada. Kung nandito lang ang mga multo ng Quill Clan na kamakailan lang pumanaw, tiyak na magugulat sila ng husto. Hindi ba't ito ang kanilang karwahe? Hindi ba't ang batang si Ken? Hindi ba't namatay na siya? Gayunpaman, may isang bagay na hindi bagay. Ang binata na ito ay may mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha, sapat na upang takutin ang pinakamakawawang mga multo. Ang ngiti niya ay halos kapareho ng demonyong Samire sa buong Quill Clan nila. Pinaandar ng binata ang mga kabayo habang nakatingin sa malayo, sa 3 salitang nakaukit sa gate, lunsod ng mga bulaklak na naanod. Nandito na rin ako sa wakas. Sana may mga halamang gamot na nakapagliligtas ng buhay ang lugar na ito, kung hindi ay sayang lang ang oras ko sa pagpunta rito. Ngumisi ang binata habang pinuputol ang mga reins. Ngunit ang sigaw ang nagpahinto sa kanya, tumigil. Kasunod ng sigaw, 6 na tao ang lumitaw sa paligid niya. Tinalikuran sila ng binata at tinaas ang isang kilay, Hell Valley. Nako, medyo matalas. Kilala mo ba kami? Gulat na sinuri ng pinuno ang binata, sa hitsura mo, para kang batang Panginoon ng isang angkan. Sabihin mo nga ang pangalan mo. Nagtatakang tanong ng binata, hindi ba dapat ang Drifting Flower City ay pinamamahalaan ng Drifting Flowers Edifice? Bakit? Tumigil ka na nga sa usapan. Isang nagmumurang boses ang pumutol sa kanya, bilasan mo bago pa ako mawala ng pasensya. Kung hindi lang ito pagmamayari ng Drifting Flowers Edifice, papatayin na kita dahil sa sobrang bagal mo sa pag-ahon.
Kumunat ang noo ng binata, kumikislap ang mga mata niya sa intensyong pumatay bago pinigilan. Ako si Ken at nagmula sa Song Clan ng Night Rain City. Inutusan ako ni Ama na lumahok sa 100 Pill meeting, ito ang selyo ng aking clan. Humugat siya ng isang inukit na jade mula sa kanyang dibdib. Tiningnan ito ng pinuno at tumango. Samantala, hinalughog ng kanyang mga tauhan ang karwahe at tumango rin sila. Sige, maaari na kayong umalis. Pero kung makita ninyo ang lalaking ito, ipaalam ninyo agad sa amin. Sumulyap ang lalaki sa binata habang iniabot ang isang rolyo ng papel bago umalis. Nang mawala na sa paningin ang mga lalaki, tiningnan ng binata ang nakabukang papel ng may ngiting-ngiti. Ito ang Hellkill Order kay Ethan kasama ang isang perpektong drawing ng kanyang mga katangian. Sa ilalim ng papel, nakasaad ang mga gantimpala. Sino mang magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang kinaroroonan ay maaaring maging isang basalyo sa Hell Valley, at sino mang magdala ng kanyang ulo ay maaaring maging nangunguna sa lahat ng mga basalyong angkan ng Hell Valley. Humph! Wala talaga silang nakikitang iba sa kanilang mga ilong. Paano ka makakahanap ng taong hindi mo nga kilala? Pang-uuyam niya habang iniikot ang bola sa order ng pagpatay bago ito itinapon. Tunay nga, ang binatang ito ay si Ethan. Matapos sampay ng angkan ng Quill, alam niyang lahat ng nasa Imperyong Titans ay makakaalam ng kanyang mukha. Kaya naman pinino niya ang isang maliit na tableta na nagpabago sa kanya bilang si Ken at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungong Drifting Flower City. Magiging kahanga-hanga ito sa paghahanap ng mga kayamanan na hindi nababagabag ng mga hanggal na makikitid ang pag-iisip. At ang pagsusuot ng pagkakakilanlan ng batang Panginoon ng angkan ng Song ay mag-iiwan din sa Hell Valley na humahawak ng mga dayami. Pagpasok niya sa lungsod, napagtanto niya kung gaano ito karangya, perpektong tugma sa punong himpilan ng Drifting Flowers Edifice. Totoo ngang isa itong lungsod, ngunit 10 beses itong mas malawak kaysa sa isang karaniwang lungsod. Sa kabaligtaran, ang Rockland City at Blue Expanse City ay mukhang mga bayan. Lalo na pagdating sa mga tao sa lansangan. Maraming mga batang Panginoon ng mga angkan ang nagtataka, ngunit ang pagkakaiba ay lahat sila ay mula sa mga dekalidad na angkan. Ang mga batang tagapagmanang ito ay mas mahalaga kaysa sa pinuno ng angkan o mga nakatatanda ng isang pangatlong uri ng angkan. Dahil dito, nagmukhang pulubi ang mababang uri ng batang Panginoon, na ginagaya ni Ethan. Kasabay ng mapait na ngiti, binasag niya ang rende para bumilis. Mas makabubuti kung maghanap agad siya ng matutuluyan dahil baka mawalan siya ng malay sa gitna ng maraming tao. Inakala niyang napakadali lang magpanggap bilang si Ken. Pero ngayong nandito na siya, alam na niyang bihira na lang ang mga miyembro ng ikatlong uri ng angkan dahil karamihan sa mga tao sa lungsod ay mula sa pangalawa at unang uri ng angkan. Sa halip na makihalubilo, ako ang naging kakaiba. Lumangit-ngit ang karwahe ni Ethan sa kalye bago tuluyang huminto sa harap ng isang tavern. May-ari, may bakanteng kwarto ba kayo? Tanong ni Ethan sa lalaki sa counter. Tumangala ang lalaki, saka bumalik sa pagbibilang ng kanyang tubo. Hoy, ngayon hindi ka na talaga tumitingin sa ilong mo. Mabilis na nagalit si Ethan at hinampas ang counter habang umuungal, may kwarto ka ba o wala? Sa tingin mo ba wala akong barya para dyan? Habang tumangala muli sa kanya ang may-ari, sinabi niya sa mahinahong paraan, ipakita mo sa akin ang selyo ng angkan. Medyo nagulat si Ethan dito. Kahit may-ari ng tindahan ay humihingi na nito ngayon. Pero pinili pa rin niyang ilabas ito. Tiningnan ito ng may-ari ng isang beses at kinutya, oo, ang angkan ng Song lang, isang pangatlong uri ng angkan. At anong problema doon? Hindi ba't binuksan mo ang establishmento na ito para kumita ng pera? Hindi ba tinatanggap ang akin dito? Umiling ang may-ari at tinapik ang balikat ni Ethan, at nagpanggap na isang matalinong pantas, nagpayo siya, binata, may isang sira-sirang kubo 3 milya ang layo. Hindi kasi singilan nito kahit 1 sentimo. Napakurap si Ethan sa gulat, pagkatapos ay nag-alab ang galit sa kanyang mga mata, may-ari, kahit ako alam kung mga slum ang mga iyon. Kahit nagaling ako sa isang third class na angkan, isa pa rin akong panauhin sa inyong tavern at dapat akong tretuhin bilang isa. Bumantong hininga ang may-ari ngunit hindi na siya pinansin pa. Tapos biglang may tumawa.
Hahaha, Ken, ang tanga mo. Pumunta ka sa 100 Pill meeting nang hindi mo man lang alam ang mga patakaran ng Drifting Flower City. Nabigla si Ethan, bakit sa unang lugar na binisita ko, may nakakilala kay Ken. Nakita niya ang isang magarbong batang Panginoon na pababa ng hagdan kasama ang 4 na elder, mga eksperto sa bone tempering. Ang taong iyon mismo ay nasa ika-5 layer ng bone tempering stage. Sa kaliwa niya ay isang magandang dalaga, hindi naman kagandahan ngunit karapat-dapat pahalagahan. Ngunit tiningnan lamang ng babae si Ethan nang may paghamak. Naningkit ang mga mata ni Ethan habang ang isip niya ay nagmamarcha nang napakabilis sa kanyang mga pagmumura, "Sus Mariosep, natanggap mo ang nararapat sa iyo. Kalahating buwan akong naglakbay kasama mo pero wala kang sinabi tungkol sa mga kakilala mo rito. Dapat ay nahulaan ko na ito." Sa anumang kaso, nakita ng batang Panginoon na natigilan si Ethan at tumawa, "Brat, takot ka pa rin ba sa pusa? Kaya pala ayaw sa iyo ng nakababata kong kapatid." Parang may signal, sumangot ang babae. Dinilaan ni Ethan ang kanyang tuyong labi dahil sa kahihiyan at sinabing, "Tama si kuya. Dahil hindi mo ako tinatanggap, aalis na ako." "Hoy, sandali." Habang paalis na sana si Ethan, tinawag siya ng batang Panginoon, na may bahid ng paghihinala sa mukha, "Kakaiba, may mali sa iyo ngayon." "Ano ba yan, kapatid, bakit mo ako tinatawag ng kakaiba?" Lihim na isinumpa ni Ethan ang kanyang malas, iniisip na nabunyag na siya. Kung mangyari iyon, darating ang Hell Valley at ang kanyang mga plano ay masisira na lang. Mas lalong nagiging dahilan kung bakit nangangati na siyang baliin ang leeg ng lalaking ito. Sige. Pinutol ng batang Panginoon ang kanyang panloob na pagmumura sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na paliwanag, "Huwag mong sabihin na galit ka pa rin dahil tinanggihan ni Warner ang iyong alok na kasal at sinira ang iyong tiwala sa sarili. Napakaliit mo ba para pag-isipan pa rin ito pagkatapos ng lahat ng oras na ito?" Nang marinig niya ito, kumislap ang mga mata ni Ethan at tumalon ang kanyang puso. Para siyang nakahawak ng dayami habang nalulunod at sa wakas ay nakahanap ng paraan. Agad niyang binago ang kanyang kilos at nagkunwaring galit, "Huwag mo nang banggitin yan. Tapos na tayo rito. Ayoko nang makita pa kayo kahit kailan." "Hay nako, dito ka nagkakamali. Bakit mo ako isinasama sa problema mo at ng kapatid ko?" Umiling ang batang Panginoon, pagkatapos ay nagbago ang tingin niya habang sinasabi sa maunawang tono, "Huwag mong kalimutan, tayo ay malapit na parang magkapatid, sabay-sabay na nagtataas ng ating mga sibat." Hihihi. Ito, lubos na naunawaan ni Ethan. Sa hitsura niya, malamang isa siyang pangalawang uri na batang Panginoon ng angkan. Paano siya naging kaibigan ni Ken? At kung titingnan mo, magkaibigan din sila. Kung gayon muli, maaaring hindi naman ito ganoon kasama. Ginaya ng malalasing na ngiti ni Ethan ang sa kanya, "Hihihi, ang isang tunay na lalaki ay hindi nagyayabang tungkol sa kanyang dating karangalan. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Ano? Mas matagal ako kaysa sa iyo. Kaya kung kumuha ng 8 round samantalang ikaw ay 5 lang." Pagkatapos ay gumawa ng halatang kilos ang batang Panginoon kay Ethan. Kung hindi dahil sa presensya ng kanyang kapatid, mas marami pa sana siyang sasabihing madyugo, "Hay nako, ang 3 araw at 3 gabing iyon ay napakasaya." Nakita ni Ethan ang lasing nitong mukha kaya umayos siya. Bagamat sinabi ng babae roon ang kanyang hindi pagsang-ayon sa pamamagitan ng naiinis na sagot, nakakadiri. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng tavern at hinayaan ang 2 Menioki sa kanilang kasuklam-suklam na imahinasyon. 71. Parang matalik na magkaibigan sina Ethan at ang batang Panginoon ngayon, nag-uusap tungkol sa mga pinag-uusapan ng mga binata noong mga panahong iyon. Nakatulong ito kay Ethan dahil natuklasan niya ang lahat ng detalye tungkol sa nakaraan ni Ken. Si Michael Dalton ay kabilang sa nangungunang angkan sa isang karaniwang laki ng bayan, itinuturing na pangalawang uri ng angkan sa imperyo, ngunit mas malakas kaysa sa angkan ng Song. Hindi pa katagalan, pinapunte siya ng ama ni Michael sa Night Rain City para sa isang negosyo, kung saan agad na nagkasundo ang batang Panginoon na ito at ang masungit na si Ken.
Nang matuklasan ni Ken na ang kanyang kaibigan ay mula sa isang mababang uri ng angkan, tinanggap niya ito ng mahinahon, umiinom at pumupunta sa mga bahay-aliwan, hindi nakalimutang gawin ang mayabang na papel na nagbigay daan sa kanyang bagong posisyon, at lahat ng ito kasama ang kanyang kaibigan. Umabot pa ito sa punto na plano pa nga ni Michael na ibigay ang kamay ng kanyang kapatid na si Wena Dalton, kay Ken. Muntik nang mabaliw si Ken sa tuwa dahil iyon ang pinakamagandang Reg Along gugustuhin ng kahit sino mula sa angkan ng song. Nang maayos na ang lahat, agad siyang nag-propose. Sa kasamaang palad, si Wena ang nag-iisang anak na babae ng angkan ng Dalton, ang itim ng mata ng kanyang lolo, kaya paano niya hahayaang si Michael ang magdesisyon sa kanyang kapalaran. Bilang resulta, nang matagpuan ng kanyang lolo ang katayuan sa lipunan ni Ken, ang kanyang kasuklam-suklam na talento sa moralidad, pinalayas siya ng lolo sa kanyang tahanan at pinagalitan pa ang kanyang apo. Kung tungkol naman kay Wena, hindi niya kailanman pinatawad ang kanyang mahal na kuya sa pagbanggit ng ganoong panukala. Ako ang kapatid mo at gusto mo akong itapon sa baboy na iyon. Isa siyang sakam na tamad. Bagamat nakikita ng angkan ng Dalton si Ken kung sino talaga siya, isang nakalulungkot na dahilan, itinuring naman siya ni Michael bilang pinakamamahal niyang kaibigan, lumalabas sa bawat pagkakataon. Anong sakam na tamad? Totoo siya sa sarili, hindi tulad ng mga mapagkunwaring Ginoo. Naalala ni Michael ang engkwentrong iyon ng may ngiti, pakiramdam niya ay binaigo niya ang kanyang mahal na kaibigan sa Night Rain City. Ito rin ay salamat sa kanya sa pagpapalam sa angkan ng song tungkol sa pulong ng 100 pil na ipinadala nila si Ken sa pagtitipon. Umaasa siyang gagamitin ni Ken ang pagkakataong ito upang umakyat sa ranggo at baliwalain ang mga mapanghamak na tingin ng angkan ng Dalton. Kung papalarin, ang angkan ng song ay mapapasailalim sa pangangalaga ng Drifting Flowers edifice at walang masasabi ang angkan ng Dalton kung hihilingin niya muli ang kamay ni Wena. Ngumiti si Ethan ng mapait. Kakaiba talaga itong kuya. Ilang beses na siyang niyaya ng Maniokis na si Ken na uminom at handa na niyang ibigay ang kapatid niya sa kondongan nito. Kung ako ang lolo ni Dalton, kinulayan ko na ang puwitan niya. Isa pa, bakit mo naman itinutulak ang kapatid mo sa ibang gusto mo samantalang ikaw mismo ay hindi pa kasal? Umiling si Ethan, nag-aalala sa kaligayahan ng angkan ng Dalton at ng kapatid ni Michael. Maging ang apat na nakatatanda sa likuran nila ay namumula sa kahihiyan dahil sa pagkakaroon ng kakaibang ugali ng isang batang Panginoon. Lumingon pa nga sila paminsan-minsan para siguraduhing walang makakarinig sa kanya. Bumantong hininga si Ethan, nagsama-sama ang mga ibong magkakapareho ang balahibo. Kuya Song. Tinawag siya ni Michael ng may kakaibang ngiti, nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Ethan, umalis siya pagkatapos niya akong dalhin dito. Sinigurado kong personal ko siyang ihatid. Hindi masabi ang ngiti niya nang sabihin niyang personal. Pero hindi yun pinansin ni Michael na nalulungkot. At gusto ko talagang matitigan muli si Binibining Song. Matagal ko nang ipapadala ang dot kung hindi lang dahil sa pagtanggi ng matandang lalaki na magkaroon anumang kinalaman sa inyong angkan. Hahaha, napakaraming magagandang babae sa mundo, hindi mo kailangang kumapit kay Kuya Dalton sa isa lang. Ngumiti si Ethan, hindi ka karapat-dapat sa kapatid ko. Tumingin ka sa paligid, napakaraming babae sa Drifting Flower City na mapaglilibangan mo. Hay nako, bro Song, hindi mo maiintindihan. Hindi mo pwedeng hawakan ang kahit sinong babae rito. Sinigurado ni Michael na walang tao sa paligid bago bumulong, hindi mo ba alam na ang Drifting Flowers edifice ay natatangi sa 7 bahay dahil puro babae lang ang mayroon. Sa loob ng 1,000 taon, may mga lalaking nagpapakasal sa kanilang bahay. Ito ay isang lugar kung saan naghahari ang mga babae. Ibig sabihin ba niyan ay hindi ka nga pwedeng maghabulan ng mga babae? Tumingin ng malalim si Michael sa pagkakataong ito, bro, bakit pakiramdam ko ay unti-unti na kitang nakikilala? Hindi mo ba alam na ang paghabol at panggigipit ay may magkaibang kahulugan? Natawa si Ethan sa pagkadismaya, oo, tama ka. Henyo si Bro Dalton. Hahaha, pareho tayo. Hindi ba't nagpapalitan tayo ng mga payo noon? Paano mo nakakalimutan? Siguro dahil sa sakit na dulot ng pagtanggi ng ate ko kaya ka nagpatangay sa mga bisyo mo. Paulit-ulit na tumango si Ethan. Kakaiba si Michael, pero tapat sa iba.
Ang pakikipag-usap sa kanya sa lahat ng oras na ito ay nagpaga ng loob ni Ethan. Siya nga pala, Kuya Dalton, ano pa bang ibang mga patakarang mayroon? Tulad nitong tavern. Muntik ko nang makalimutan. Mabigat na sabi ni Michael, dahil sa napakaraming tao sa buong 100-pill meeting, nagtakda ang Drifting Flowers edifice ng ilang mga patakaran tungkol sa tuluyan. Ang mga third-class na clan ay dapat manatili sa mahihirap na distrito, ang mga second-class na clan ay sa mga tavern at ang mga first-class na clan ay tinatanggap ng mga 15 floor keepers. Ang 7 noble houses. May mga tao ba rito mula sa 7 noble houses? Tanong ni Ethan. Tumango si Michael, natural lang yan. Maaaring nagplano at nagbabalak ang 7 bahay, pero neutral ang Drifting Flowers edifice. Inaasahan na 2 o 3 bahay ang nandito, na personal na tatanggapin ng Edifice Lord. Kahit papaano, siguradong nandito ang Hell Valley. Napabuntong hininga si Ethan. Iyon ang dahilan kung bakit nasa gate ang mga disipulo ng Hell Valley. Hindi sila sadyang inilagay sa bawat lungsod para sa partikular na paghahanap sa kanya, kundi dahil sinundan nila ang isang mahalagang tao mula sa kanilang bahay upang lumahok sa 100-pill meeting. Ang taong kumakatawan sa Hell Valley ay dapat isang elder, o baka ang kanilang Valley Lord. Sino ang nanggaling sa Hell Valley? Natatarantang tanong ni Ethan. Kumunat ang noo ni Michael habang umiiling. Ngunit may biglang pumasok na lalaki sa pinto habang bumubulong, ginang, nasa panganib ang batang binibini. Tumayo agad si Michael at sumugod kasama ang 4 na matatanda. Nasa likuran nila si Ethan. Nakarating sila sa isang palengke. Maraming tao ang tahimik na nakatayo sa gilid ng tindahan. Isang maganda at kaakit-akit na babae ang nakatayo sa harap ng isang pwesto, hawak ang isang maselang piraso ng alahas. Ang kanyang mala-phoenix na mga mata ay sumulyap sa umiiyak na babaeng nakahiga sa lupa. Namamaga ang mga pisngi ni Wena habang umaagos ang mga luha sa kanyang mahapding mukha. Kahit sino doon ay mapagtatanto na siya ay sinampal, at hindi lang 1 o 2 beses. Nagmadali si Michael para tulungan ang kanyang kapatid habang umuungal, Wena, anong nangyari? Sino ang may gawa nito? Kuya, tara na. Pinipigilan ni Wena ang kanyang paghikbi habang sumusulyap sa babaeng nakapula ang mukha. Sino ang nagsabing pwede ka nang umalis? Tanong ng ginang nang may masamang hangarin. Ang matatalim niyang mata ay parang mga espadang tumutusok at nagpang-inag kay Wena, sabi ko sa'yo sampelan mo ang sarili mo ng 100 beses. Hindi ba't may nilalaktawan ka mula sa 30? Kahit sino ka pa sa tingin mo, kaya kung sunugin ang buong angkan mo kung gugustuhin ko. Nanginginig at natutulala, sinimulang sampelan ni Wena ang sarili at ang namamagang mukha niya ay lalong namula at lumaki kasabay ng mga luha sa kahihiyan. Hinawakan ni Michael ang kanyang mga kamay at sinigawan, Wena, tumigil ka. Bakit mo ginagawa ito? Kuya, kasalanan ko lahat. Sigaw ni Wena, gusto ko sanang bilhin ang bagay na iyon, pero siya. Narinig ito ng malinaw ni Michael kahit nahamina ang boses nito. Ibinaling niya ang nag-aalab na mga mata ng galit sa babaeng nakapula, naiintindihan ko na gusto mong kunin ang alahas mula sa kamay ng kapatid ko, pero bakit kailangan mong maging ganito ka-hard hands? Hahaha, magalang kong tanong sa kanya, pero patuloy pa rin siyang nambabastos sa akin at hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Ngumisi ang babae at inihagis ang alahas sa lupa, ngayon ay nawala na ako ng gana dito. Kaya paano ko siya hindi tuturuan ng magandang asal para dito? Ang hubad na paghamak ng ginang ay nagpalabas kay Michael ng mga salita habang nagngangalit ang mga ngipin, pute, pagsisisihan mo ito, o hindi Michael ang pangalan ko. Pagkatapos ay sumugod siya palapit. Sa kung gaano kalakas ang dating ng babae, ngunit nasa 9 na patong ng chi condensation pa lamang, ang kapangyarihan niya ay higit pa sa sapat para harapin ito. Sa kasamaang palad, isang malakas na hangin ang pumihil sa kanya ng isang puting figure ang sumulpot sa kanyang harapan. Bang! Umalangaw-ngaw ang ingay sa paligid ng si Michael ay lumipad sa ere at sa dating pwesto niya ay lumapag ang isang gwapong binata na nakaputi, pinapaypayan ang sarili. Ika-7 patong ng bone tempering stage. Ang gayong disipulo ay itinuturing na pinakamagaling sa 7 bahay. Nanginig ang talukap ng mata ni Ethan at gumalaw ang kanyang mga paa.
Hindi sapat ang lapit ni na Michael at ng kanyang apat na nakatatanda para harapin ang bagong dating. Kung wala siyang pakialam, tiyak na masasaktan ang magkapatid na ito ngayon. Pero kung kikilos siya, haharapin niya ang isang mundo ng gulo na makakaapekto sa kanyang mga plano. Pero ang babaeng ito ay masyadong walang awa, humihingi siya ng bogbog. Kahit siya, isang demonic emperor, ay hindi kayang tiisin ito. Pagkatapos ng lahat, may mga bagay na hindi na mapigilan. Ito ang kanyang malademonyo na landas. 72. Darcy, anong nangyari? Hindi na lang pinansin ng puting binata si Michael at itinoon ang pansin sa pulang ginang. Sa kabilang banda, hayagang hinahamak lang niya ang angkan ng Dalton, walang mahalaga, mga bulag na aso lang ang tumatahol sa paanan ko. Naku, talagang ignorante sila para masaktan ang Grand Miss Save-Ends ni Peony Edifice, hahaha. Pang-uuyam ng binata. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malawakang pagkabigla, lalo na kay Michael, ano? Ang Peony Edifice. Pag-aari ng Drifting Flowers Edifice. Natulala si Michael habang nakatingin sa kanyang takot na kapatid. Kaya naman determinado ang kanyang kapatid na tiisin ang kahihiyang ito. Walang sino man mula sa 7 bahay ng mga maharlika ang maaaring masaktan, kung hindi ay mawawala ang buong angkan ng isang tao. Buena, paano? Bumantong hininga si Michael sa kanyang kapatid na naluluha, ramdam niya kung gaano ito nagkamali. Walang pakialam si Darcy Save-Ends sa kanilang kalagayan at tinitigan si Michael, hindi mo ba ako sasaktan? Ano ba ang pumipigil sa iyo? Nanginig ang katawan ni Michael at nagsimulang magsisi sa kanyang paglabag, ako ang may kasalanan kung hindi ko napansin ang iyong kadakilaan at ang aking padalos-dalos na pagkilos. Patawarin mo ako. Pasensya na, ano ang kasalanan mo? Pangiinis na sabi ni Darcy, sabi mo lang pinagnanasaan ko ang gamit ng kapatid mo tapos pinahiya ko siya. Normal lang na ipagtanggol ko siya, pero may lakas ka ba para patunayan iyon? Nagngangalit ang mga ngipin ni Michael at ikinuyom ang kanyang mga kamay, ang aral ni Miss ay wala akong kapangyarihan at nang ahas pa ring sumugod. Pagkatapos ay sinampal niya ang sarili ng 6 na beses at namamaga ang kanyang mukha. Umiling ang mga tao sa paligid. Ang pagkatisod sa sinuman mula sa 7 bahay ay tiyak na magdudulot ng kahihiyan sa iyong buong angkan. Nako, ang dumi naman, hindi man lang nakakaaliw. Ngumisi si Darcy, bakit ba ang mga lalaki ay duwag, walang lakas ng loob na manindigan? Pagkatapos, nakaisip siya ng isang magandang ideya na nagpangiti sa kanya, kapatid na Thomas, bakit hindi ka magsaya kasama niya? Darcy, ano ang mungkahi mo? Ngumiti ang binata na nakaputi. Kasabay ng matamis na ngiti, sumagot si Darcy, siguro'y gustong-gusto ng batang ito ang kanyang kapatid. Magaling ka sa martial arts at napakamaunawain mo, kaya magiging madali ito para sa iyo. Kung kaya mong punatin ang damit ng babaeng iyon sa ilalim ng proteksyon ng 5 eksperto sa bone tempering, mapapasayo na siya. Magbubulag-bulagan pa nga ang Drifting Flowers Edifice. Ano? Nanginig si Wena at namumula ang mga mata ni Michael. Hindi na ito paninira sa iba, kundi kahihiyan. Kahit na sila ay mula sa 7 bahay, ito ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa mga karaniwang tao. Ngunit hindi pinayagan ng binata na nakaputi ang kanyang alok, Darcy, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Taga Merrywoods ako, pero hindi ibig sabihin noon ay maalay ako. Pinahihirapan mo akong maisakatuparan ang iyong kahilingan, hahaha. Mukhang hindi naman sinasabi ng ekspresyon mo. Sige, wala akong pakialam. Kaya ano ang inaalala mo? Sa iyo na rin ako sa susunod na Hulyo. Makakasali ka pa rin sa Drifting Flowers Edifice kahit ano paman. Tumaas ang kilay ng binata na nakaputi at saka tumingin kay Wena na may pasasalamat, hihihi, dahil hiniling ito ni Darcy, kailangan kong sumunod. Pero tandaan, laro lang ito, kaya huwag kang magayos mamaya. Kasuklam-suklam. Tinaas ni Darcy ang gilid ng kanyang bibig. Ang binata na nakaputi ay naglakad patungo kay Wena, na nanginginig sa bawat hakbang niya. Hahaha, ako si Thomas ng Merrywoods, isang magiging manugang ng Drifting Flowers Edifice. Gaya ng narinig mo, hindi ako maalay at isang hindi matiis na mapangapi, ikaw ang nagkasala sa magiging asawa ko at kailangang parusahan dahil sa iyong paglabag. Bata pong Panginoon Lin.
Nasasaktan na sabi ni Michael, alam ko ang laro ni Miss at gusto kong malaman kung, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, mapipigilan natin ang pag-atake mo. Isang mapangutyang tawa lang ang pinakawalan ni Thomas at sa halip ay sumagot si Darcy, kung kaya mo, dito na matatapos ang bagay na ito at hindi na tayo magkakaroon ng anumang kinalaman sa isa't isa. Kung gayon, patawarin mo sana ang pagkakasalang ito. Sigaw ni Michael at ang kanyang mga mata ay napuno ng lakas ng loob na lumaban, matapos marinig ang kanyang nais. Ngunit lalong lumaki ang paghamak ni Thomas, magagaling ang mga mata, pero... Swoosh! Isang figure ang mabilis na dumaan at si Thomas ay nasa likuran na ni Wena. Hawak pa ng kamay niya ang maselang damit ng huli. Sayang naman at mahina ka. Ah! Sigaw ni Wena habang tinatakpan ang kanyang balikat sa pag-iyak. 5 piraso ng damit ang suot niya, at ang isa ay nawala ng ganoon lang, na nagpapakita ng maputi at pinong balat sa ilalim. Napalingon si Michael sa gulat. Ang bilis ni Thomas ay hindi kapanipaniwala. Pero ngumisi lang si Ethan. Nasa ika-7 patong ng bone tempering stage ang batang ito pero nasa ika-6 na patong lang ang kapangyarihan niya. Dapat ay nasa bilis ang focus niya. Ito ay isang tipikal na kaso ng paglalagay ng kariton sa unahan ng kabayo. Gaano ka man kabilis, kung hindi mo masasaktan ang iyong kalaban, wala itong silbi. At mas mahina na siya kaysa sa iba ng isang patong. Habang lalo siyang sumusulong, lalo ring lumalawak ang agwat. Para kay Ethan, ang gayong tagapagsaka ay walang pinagkaiba sa isang pile. Hindi nakapagtataka na ipinadala siya ng Mary Woods para pakasalan ng Drifting Flowers edifice. Gayunpaman, batid lamang ito ng isang eksperto. Hindi ganoon kataas ang antas ni Michael dahil nakatayo pa nga siya sa paligid na takot sa ipinakitang bilis. Mga matatanda, palibutan ninyo ang aking kapatid. Sigaw ni Michael sa 4 na matatanda. Agad silang bumuo ng bilog kasama si Wena sa gitna nila, ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Thomas. Kasabay ng isang mapang asar ng ngiti, sinabi ni Thomas, walang silbi yan. Hindi man lang ninyo makikita ang anino ko. Sunod-sunod na kalabog ang narinig at muling sumigaw si Wena. Natanggal ang pangalawang gamit niya, kahit na mahigpit ang pagbabantay. Hindi matanggap ni Michael ang kinalabasan nito. Pareho silang nasa bone tempering stage, pero may malaking agwat sa pagitan nila. Ang nakakapagpakalmang pabango. Inamoy ni Thomas ang damit na nasa kamay niya at nalasing sa bango, kung nakakapresko ang pangalawang damit, gusto ko ring malaman kung ano ang hitsura ng panloob ni Miss. Nanginig si Wena at sumigaw sa takot, kapatid. Paprotektahan talaga kita. Naglakas loob si Michael kasabay ng isang ungol at itinoon ang kanyang pansin sa bawat galaw ni Thomas. Bagamat gusto niya itong ipakasal sa walang kwentang si Ken, iyon ay dahil alam niyang hindi masama ang huli. Gayunpaman, sino mang manggahas na saktan ang kanyang kapatid ay magtatamo ng kanyang puot. Tapos ka na ba? Bilisan mo. Nang makitang ipinapakita ni Thomas ang tunay niyang kulay, nandidiri si Darcy. Tumanggaw si Thomas habang isinusuksok ang damit sa kanyang dibdib at naglaho. Nang sumunod na sandali, may hawak na naman siyang isa pang piraso ng damit. At dahil dito, lalong napahiya si Wena. Flop! Napaluhod si Michael, walang magawa at walang magawa. Napakabilis niya kaya hindi ko siya makita. Wena, patawarin mo ako, hindi ka kayang protektahan ng kapatid mo. Humahagulgol na sabi ni Michael. Malungkot na pinagmasdan siya ni Wena at ipinikit ang mga mata, tinanggap ang kanyang kapalaran. Nalungkot din ang 4 na matatanda. Sa larong ito ng pusa't daga, nawalan sila ng dignidad. Mas mabuti pang mamatay kaysa magdusa ng ganito. Pagkatapos, biglang may narinig na mga yabag at isang figure ang natabunan ni Michael. Tumangala siya, at nakita niya si Ethan na nakatingin sa kanya. Bro Dalton, ano kaya kung iwan mo na sa akin ang huling pagsubok? Sino ka? Pinutol ni Darcy si Michael bago pa ito makapagsalita. Kinamot ni Ethan ang ilong niya at itinuro si Wena, hahaha, asawa niya ako. Ano? Nang makita ang malawakang pagkabigla, nagmadaling nagpaliwanag si Ethan, hindi, asawa ko siya. Anong pinagkaiba? Sigaw ng mga tao.
Nagkamot ng ulo si Ethan at bahagyang nag-isip, pumunta nga ako sa kanya para mag-propose pero tinanggihan ako. Isa na ba akong dating asawa? Anong ex? Malinaw na pinalayas ka. Tiningnan siya ng lahat ng may paghamak. Napangisi pa si Darcy, sige, hindi na mababago ng isa pang hanggal na bone tempering ang kahit ano. Isa pa, mas nakakaakit na makitang sinasalanta ang iyong pinakamamahal sa harap ng iyong mga mata. Hahaha, wala akong pakialam basta't hindi si Darcy. Hindi mahalaga ang isa pa. Pagmamalaki ni Thomas. Tumayo si Michael at seryosong tumingin kay Ethan, bro, hindi mo kailangang makialam dito. Hahaha, bro Dalton, hindi tayo magkakilala, kundi malapit na magkaibigan. Siyempre, tutulungan kita. Ito ay umani ng pagsang-ayon mula sa mga tao. Alam kong isa kang mabuting tao na nakakaalam ng katapatan. Napaiyak si Michael. Tumingin si Ethan kay Wena nang may ngiti ng katiyakan, huwag kang mag-alala, hindi ka na niya hahawakan muli. Akala niya ay ginagamit ni Ethan ang pagkakataong ito para samantalahin siya, ngunit ang malinaw nitong mga mata ay pumukaw ng hindi malamang damdamin sa kanyang puso. Humarap si Ethan kay Thomas at inilahad ang kanyang kamay, halika. Nawala ang ngiti ng pangungutya ni Thomas at agad itong napalitan ng galit. Pakiramdam niya ay minamaliit siya ni Ethan. 73. Naku naman, ang dami mong kalokohan. Kapag natapos ko na siya, ako na ang bahala sa'yo. Tinitigan ni Thomas si Ethan nang may hanggaring pumatay. Bilang isang lalaki mula sa 7 bahay ng mga Maharlika, saan man siya magpunta, puro respeto at inggit ang nakikita niya. Kaya ang isang taong tulad ni Ethan, na tanging paghamak lamang ang mayroon, ay kailangang patayin. Ito ay isang hindi nakasulat na batas ng Imperyong Thomas. Naramdaman ni Michael ang balak nitong pumatay at bumaantong hininga sa sinapit ni Ethan. Hahaha, hindi dapat nag-aaksaya ng oras si Bro Dalton sa isang payaso. Alam ang pagbabago sa kapaligiran, na natiling casual ang ngiti ni Ethan. Mahina lang ang pagkakasabi niya para magmukhang walang pakialam, pero sapat din ang lakas para maintindihan ng lahat ang sinasabi niya. Alam ng lahat kung sino ang ipinahihiwatig niya, ngunit walang nakakaalam na ito ay nagmumula sa isang unang patong ng bone tempering cultivator. Isang hanggal lamang ang mangungutya sa 7 bahay ng mga Maharlika. Nagsimulang maawa ang mga tao sa nalalapit at kakilakilabot na pagkamatay ni Ethan. Hahaha, kapatid na Thomas, pinagtawanan ka lang ng isang hanggal. Naramdaman ni Darcy na kulang ang kapaligiran kaya nagdagdag siya ng mantika sa apoy. Napuno na ngayon ng galit si Thomas para kay Ethan, hindi ako maaapektuhan ng mga salita ng isang hanggal. Papatayin ko na lang siya kapag natapos ko na ang pakikipag-usap sa babae. Pagkatapos ay humakbang siya paarap. Isang malakas na hangin ang umihip at naglaho, ngunit ang kanyang tawa ay hindi tumigil sa pagtama sa tainga ng iba, hahaha, huling artikulo na lang natitira at saka ko lang lubos na mapapahalagahan ang babaeng ito. Napakunot ang noo ni Wena sa takot, hinigpitin niya ang pagkakahawak sa huling bahagi ng kanyang dignidad. Pinalibutan siya ni Michael at ng 4 na matatanda. Gayunpaman, nakatayo roon si Ethan ng walang emosyon, na parang wala itong kinalaman sa kanya. Biglang lumitaw si Thomas sa harap ni Wena at inabot ang kanyang huling artikulo ng may ngiti. Hihihi, nanalo ako. Mag-isip ka ulit. Isang ungol ang umabot sa kanyang mga tainga. Hindi man lang siya nakapag-react nang may suntok na tumama sa kanyang magandang mukha. Bumagsak siya sa ere at tumama sa semento bago pa man siya makatayo. Pag-angat niya mula sa lupa, namamaga na ang kanyang pisngi. Ano ba ang nangyari? Napakabilis ng dalawa kaya't walang nakitang anino ang mga nakamasid. Dalawang malalakas na tunog lamang ang kanilang narinig at pagkatapos ay dumating si Thomas na humahalik sa lupa. Lumitaw din si Ethan, ang kanyang kamay ay nakaunat sa ibabaw ni Wena. Nakuha mo ba siya? Natigilan si Michael. Kahit ang kanyang sarili at ang kanyang 4 na nakatatanda ay hindi kayang iligtas ang kanyang kapatid, nagawa pa ba ng batang ito na iligtas ang lahat? Kung isasantabi ang katotohanan ang kanyang first layer bone tempering cultivation ay may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa 7th layer, ang kanyang bilis pa lamang ay hindi kayang paniwalaan.
Sa casual na paraan, hinimas ni Ethan ang kanyang malamang na masakit na kamao, may dumampi lang sa kamao ko. Aray, ang sakit. Nagulat ang lahat sa mga sinabi niya, at nagsimulang tumawa pa si Michael, hahaha, ang galing. Bro, paano mo nagawa yun? Hindi ko nga siya makita. Kailangan mo pa bang makita? Tumaas ang kilay ni Ethan at ngumiti ng malabo, hindi ba halata ang target niya? Kapag gumawa ka ng pader sa tabi niya, siguradong mabanggan niya ito. Napakahalata na ngayon kaya't naiisip na ito ng lahat. Masyado silang nakatutok sa kahusayan sa bilis ni Thomas kaya naunahan sila ng ilong. Pero kahit nakahanga-hanga ang bilis niya, si Wena pa rin ang target niya. Ang kailangan lang nilang gawin ay bantayan siya. Halos maluha sila sa simpleng pangangatwirang ito. Kamangha-mangha. Pinuri ng isang elder si Ethan, si Young Master Song ay talagang isang henyo na karapat-dapat sa paghanga ng ating Young Master. Hahaha, kita mo yang ate. Hindi ba't lagi kong sinasabi na si Kuya Song ay isang taong may etika at talento? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka sana nakaligtas sa ganitong sitwasyon. Tumawa si Michael habang inaalis ang bigat sa kanyang puso. Namula si Wena habang ipinapaabot ang kanyang pasasalamat at pagpapahalaga kay Ethan sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Kumaway si Ethan at tiningnan si Michael, Bro Dalton, pwede ba tumigil ka na, hindi ikaw ang bahala kung paano ito matatapos. Napansin ni Michael ang kilos nito at nakangiting naglakad sa harap ni Darcy, binibini, mapalad tayo na napigilan natin ang binatang ito. Sigurado akong hindi lalabagan ng isang disipulo mula sa Drifting Flowers Defas ang kanyang salita, kaya dito na lang natin tapusin ito. Isasama ko na ang kapatid ko ngayon. Nakayuko ng malalim si Michael, paalis na sana. Teka. Tiningnan ni Darcy ang mga tao at ngumiti ng may pag-aalinlangan, syempre, kakalimutan ko na lang ang bagay na ito, pero sayang at hindi ganoon kagusto ni Kuya Thomas ang ideyang iyon. Humph. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nasuntok ng ganito kalakas. Nakatitig si Thomas na may intensyong pumatay, hindi ako mahilig mang-api pero hindi pa rin ako naaaliw ng sapat sa larong ito. Kailangan kong hingin sa inyong lahat na samahan ako hanggang sa huli. Ano? Habang ang iba ay nagtatagoy sa loob, sumigaw si Michael sa galit, at kailan matatapos ang laro? Matatapos din yan kapag sinabi ko na. Ngumisi si Thomas. Ito ay isang malaking dagok para sa angkan ng Dalton. Hindi ba't para na rin itong pagsasabi na hindi ito matatapos hanggat wala silang natitirang dignidad? Napakaliit mo talaga para tumanggap ng talo. Kinamot ni Ethan ang kanyang ilong at hinigpitin ang kanyang kamao, mukhang kaya ko naman itong ibalik ng may paggalang. Ayaw na niyang palakihin pa ang bagay na ito, pero hindi alam ng bulok na mag-asawang ito kung kailan titigil. Hahaha, ang saya naman nitong barbarong laro. Samahan mo rin ako. Tumawa si Ethan. Naakit niya ang mga mata ng lahat, pati na rin ang nalilitong tingin ni Michael. Pero walang pakialam si Ethan sa kanila, dati akong naglalaro ng ganyan kasama si Kuya Dalton hindi pa katagalan. Pinunit ko ang damit pambabae niya habang pinupunit naman ang damit pambabae ko. Ang unang makakatapos ang nakakuha ng babae. Tama, Bro Dalton. Pahiwatig ni Ethan. Mabilis na nagising si Michael mula sa kanyang pagkahimbing at tumango. Pero mukhang hindi patas ang larong ito. Ikaw ang may karapatang punitin ang damit pambabae ko, samantalang ako ay wala pang target. Nanunuya si Thomas Lin, sa tingin mo ba ay makapangyarihan ka dahil lang sa isang suntok na nataman mo? Hahaha, parang pangarap lang. Matamlay na nagsalita si Ethan, Young Master Lin, natatakot ka ba, o baka naman binugbog? Umalangaw-ngaw ang tawanan sa paligid, kasama na si Darcy. Sa kabila ng takot sa pitong bahay, isinumpa pa rin sila ng lahat sa kanilang likuran. Galit na galit si Thomas ngunit tumingin pa rin kay Darcy. Nakasimangot na nagsalita si Darcy kay Ethan, mukhang bukod kay Ethan, parami ng parami ang mga taong sumusulpot na humahamak sa pitong bahay. Pero, kaya mo ba ang kailangan mo? Kung makakakuha ka ng kahit isang piraso ng damit mula sa akin, palalayasin ko si Kuya Thomas at pakakasalan kita. Ang hamon ni Darcy ay unang dumating bilang isang pagkabigla, pagkatapos ay pilit na tumawa ng mapagtanto ng lahat ang pagitan sa pagitan ng dalawa.
Pinagalitan ng 7 bahay ang mga nasa ilalim nila. Paano nila naiisip na tanggapin ang isang taong walang kwenta sa kanilang bahay bilang isang lalaking ikakasal? Ngumiti ng masama si Ethan, binibining Darcy, mag-ingat ka sa sasabihin mo, baka maiyak ka pa. Ikaw ang iiyak. Inilabas ni Darcy ang kanyang baba. Sige, tama na ang usapan. Humanda na kayo, magsisimula na ako. Sigaw ni Thomas sa kanilang usapan. Pumwesto na sana si Michael pero kinawayan siya ni Ethan, hahaha, dahil napag-usapan ko ang pagiging patas, ako na lang ang magtatanggol kay Wena, baka gamitin niya itong dahilan para lalong maging walang hiya. Bro! Sigaw ni Michael, ngunit tumango rin sa huli, iiwan ko na ang kapatid ko sa pangangalaga mo. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang mga nakatatanda sa isang tabi. Binibining Dalton, may tiwala ka ba sa akin? Tinitigan ni Ethan si Wena. Napatalon siya, ngunit tumango rin sa huli, nang mapagtanto niyang ang nakapandidiring malabog na lalaki kanina ay napalitan na ng isang maaasahang binata. Ngumisi si Ethan, magaling, mag-enjoy ka sa palabas. Pero bigla na lang silang may narinig na hajijek, hahaha, akin na ang huling artikulo. Napayuko si Wena sa takot, ngunit si Ethan ay kalmado pa rin gaya ng dati. Mayroon pa siyang nanunuyang ngiti sa kanyang mukha. Bang! Isang kalabog ang umalangaw at hindi man lang nahawakan ni Thomas si Wena nang bigla itong bumagsak sa ere bago muling bumagsak sa semento. Labis siyang nagulat, nakikita mo ba ako? Nang lumingon siya, malamig ang mga mata ni Ethan. Swoosh! Kasabay ng isang malakas na kulog, lumitaw si Ethan sa likuran ni Darcy. Kumislap ang kamay nito at napunit ang damit niya. Bilis ba ang tawag mo dyan? Nagulat ang mga tao sa pangungutya ni Ethan. Ang batang ito ay isang eksperto. 74. Paano nangyari ito? Gulat na pinagmasdan ni Darcy ang naaanod na tela. Paanong hindi niya malalaman ang pinakamalakas na punto ng kanyang magiging asawa? Kilala si Mary Woods bilang bahay hangin na may pinakamabilis na bilis sa imperyo. Hindi pa kasama rito, pinili ni Thomas na iwanan ang kanyang kapangyarihan para sa mas mabilis na paggamit. Naabot niya ang isang kahusayan na kahit ang isang eksperto sa bone tempering ay maiiwan sa kawalan. Gayunpaman, isang mababang antas na batang bone tempering ang nakagawa ng hindi inaasahan at nagawang malumpasan siya. Hindi lang si Darcy ang hindi makapaniwala, kundi pati na rin si Thomas. Nanigas ang kanyang mukha sa gulat at walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kung tungkol naman sa grupo ni Michael, natatarante sila. Lalo na ang batang Panginoong si Dalton, na matagal nang kakilala si Ken. Ni minsan ay hindi pa siya nagpakita ng ganito kagandang katangian. Ngunit, narito siya, isang miyembro ng ikatlong uri ng angkan na nananalo laban sa isang disipulo ng 7 bahay. Natahimik ang lahat, ang mga mata ay nakatuon sa mapagmataas na si Ethan, ang kanilang mga salita ay nabara sa kanilang lalamunan. Ngumisi ng masama si Ethan at sumangot ng may kasiyahang lumabas sa kanyang boses, binibining Darcy, tunay kang isang kahangahangang kagandahan, kitang-kita sa bango na ito. Hindi ko malilimutan ang nakaka-relax na amoy na ito habang nabubuhay ako. Nakatitig sa kanya si Darcy na may pulang mukha. Nagiging berde na si Thomas, at nagdurugo ang puso niya dahil sa puot. Bastos! Nangangahas ka bang guluhin ang asawa ko sa harapan ko? Kukunin mo ba si Mary Woods nang walang bayad? Sumulyap si Ethan kay Thomas, saka ngumiti sa sarili at sumulyap kay Darcy. Pagkatapos ay napaiyak siya sa takot nang yakapin siya ni Ethan. Sinubukan niyang lumaban ngunit isa itong walang kabuluhang pagtatangka laban sa cultivation ni Ethan. Kuya, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Thomas. Pinagmasdan ni Ethan ang namumula na si Darcy at tinaasan ng kilay bilang hamon, binibining Darcy, hindi ako kasing hina ng mahinang Panginoong iyon. Noon pa man ay natuto na akong magkusa sa isang babae. Medyo bastos ang mga kilos ko sa iyo, binibini. Kaya, maaari mo akong saktan o sampain, ngunit gagawin ko pa rin ang pareho. Nakatitig sa kanya si Darcy, ngunit naantig ang puso niya. Ang mapilit na ugali ni Ethan ay ibang-iba sa pambobola ni Thomas. Bago sa kanya ang pakiramdam na ito kaya hindi niya alam kung saan niya ito ilalagay. Bulok na batang yan, bitawan mo siya o magsisisi ka.
Nililigawan ni Ethan ang kanyang babae sa harap niya at maging sa harap ng publiko. Isang bagay na hindi na matiis ni Thomas. Pero hindi pa tapos si Ethan. Sa halip, hinailan niya ito palapit na nagdulot ng isang mapang-akit na sigaw mula kay Darcy. Pinapabilis nito ang tibok ng puso ng sinumang lalaking naroon, natutuyong lumunok, at nagpapakita ng malalapad at nakakainis na mga ngiti. Samantala, namula ang mga babaeng nasa paligid. Namumula ang mukha ni Thomas, gustong-gusto niyang punitin ng pabuulong si Ethan. Sumanghel si Ethan at nagtaas ng kilay, "Kuya Lin, hindi ba't laro mo ito ng kusa?" Mula pa noong unang panahon, ang mananalo ay tatanggap ng lahat habang ang matatalo ay walang makukuha. Kung mananalo si Kuya Lin, magkakaroon ka ng 2 babae. Kung hindi, aba. Ngaasar si Ethan, saka humarap para sipin ang mainit niyang hininga sa tainga ni Darcy, binibining Darcy, "Kung mananalo ako, sana'y palayasin mo ang lalaking ito at gawin mo akong panauhin." Mahina ang kanyang tono, ngunit ang kanyang mga salita ay umabot sa malayo, lalo na't tumatagos sa mga tainga ni Thomas. Gayunpaman, hindi ito ang tumatak sa kanyang kaibuturan, kundi ang pamumula at mahinang pagtango ni Darcy. Nagbigay muli ng pagkabigla si Ethan sa mga tao at marami na ngayon ang nakatitig sa kanya ng may inggit. Sus Mariosep bulok na kupal. Inagaw niya ang isang babae ng Drifting Flowers edifice mula mismo sa mahinang disipulo ni Mary Wood sa loob ng ilang minuto. Ang husay niya ay karapat-dapat maging isang pioneer sa sagradong sining ng paghabol ng mga palda. Kung mayroon akong ganoong husay, kukuha rin ako ng isang babae ng Drifting Flowers edifice para sa aking sarili. Nanginig si Thomas, at may bakas ng dugo sa kanyang mga labi. "Bastos, sumobra ka na. Hahaha, ano ba yan? Kung ano ang umiikot, iyon din ang mangyayari. Sa susunod, kung papalarin kang manalo, magsalita ka." Ang ngiting mapang-akit ni Ethan ay hindi man lang kabayanihan o karapat-dapat sa kanyang pananakop, ngunit ikinabalot nito ang puso ng lahat. Habang ang mga babae ay nahihilo. Puno ng puot si Thomas. Ang walang humpay na pangungutya ni Ethan ay natalo ng pagnanakaw sa kanyang babae. Lumampas ito sa kanyang inaasahan noon pa man, "Anak. Kapag natanggal ko na ang damit ng babae mo, tatapusin kita." Nagpakita si Thomas sa harap ni Wena. Sumigaw siya sa takot ngunit hindi dumating ang masamang hawak ni Thomas. Isang sampal ang nagpabagsak sa tainga niya at nagpabagsak sa lupa. Nang tumangala siya, si Ethan ay nasa tabi na muli ni Darcy, patuloy na nanunuya, binibining Darcy, "Nawala na naman ang matamlay na pansit na iyon, natatakot akong kailangan ko pang ibigay sa iyo ang isa pang artikulo." Isang punitang narinig at isang artikulo ang nag-iwan sa katawan ni Darcy na maslantad. Itinaas ni Ethan ang kanyang baba, binibining Darcy, "Pakiusap, huwag mong sisihin ang aking kabastusan." Umikot ang kanyang kaakit-akit na mga mata at namula ang kanyang mukha, nagkunwaring mahiyain, "Hindi ka ba maaaring maging mas mahinahon? Hahaha, bastos at walang modo ako, hindi ito magbabago hanggat nabubuhay ako." Umiling si Ethan. Namumula ang mga mata ni Thomas at parang magbubuga kami ng apoy, "Mga bulok na bata kayong dalawa." Muling sinugod ni Thomas si Wena ngunit pareho pa rin ang naging resulta. Sinigurado pa nga ni Ethan na sampelan siya ng 5 beses para sa isang magandang resulta. At nagresulta ito sa pagluwag ni Darcy sa kanyang damit. Ngunit hindi alintana ng babae, dahilan para lalong mag-alab ang galit ni Thomas. Dahil isa na lang ang natitirang manipis at marupok na piraso kay Miss Darcy Save Ends, ang ngiti ni Ethan ay naging parang baliw, "Kuya Lin, huling pagkakataon na. Kung mabaygo ka ngayon, akin na si Miss Darcy. Kawawang dumi, nang ahas kang kutsain ang 7 bahay." Bulyo ni Thomas, ang galit sa kanyang puso ay lumaki na. Ngunit kakaiba, malinaw ang kanyang isipan para maunawaan na nabighani siya sa bilis ni Ethan, kaya pumili siya ng ibang anggulo gamit ang pangalan ni Mary Woods. Pero bakit naman mag-aalala si Ethan kung ang lakas pa ng loob niyang patayin ang mga elder ng Hell Valley? Dahil dito, ang mga salita ni Thomas ay lalo lamang nagtulak kay Ethan, na, sa ilalim ng galit na mga mata ni Thomas, ay hinalikan ang tseke ni Darcy. "Hahaha, malapit na akong maging manugang ng Drifting Flowers edifice, bakit naman ako matatakot sa iyong sampaang Mary Woods?
Hindi ba, aking ginang? Sa sobrang lalim ng iniisip ni Darcy, tinatanggap niya ang anumang ibato nito sa kanya, kaya naman tumango siya ng walang pagsisisi. Tila ba sawa na si Thomas at sinugod ang mag-asawa. Umabot pa nga sa puntong minumura niya ang kanyang iginagalang na si Darcy, pute, pareho kayong aso. Ipapadala ko kayong dalawa sa impyerno. Gumawa siya ng senadorias ng kamay at isang berdeng unos ang pumuno sa kanyang mga binti. Ang matalim na sipol ay nagpapahiwatig ng nakamamatay na kapangyarihan nito habang sinisipa niya ang mga ito. Tinalikuran niya ang paggamit ng kanyang pinahahalagahang bilis at pinilit na makuha ang tagumpay sa pamamagitan ng dahas. Martial art na nasa gitnang antas ng espiritu, razor kick. Napasigaw si Darcy sa gulat, Thomas, ang tapang mo naman, para subukang patayin ako sa lungsod mismo ng Drifting Flowers edifice. Humph! Para sa isang bastos na katulad mo, gagawin ko ang pabor sa mundo sa pamamagitan ng pagpatay sa inyong dalawa. Natakot na ngayon si Darcy matapos mapansin ang intensyong pumatay sa mga mata nito. Nasa Chi condensation stage pa lamang siya, habang si Ethan ay nasa unang layer ng bone tempering stage. Hindi niya kayang harapin ang ganitong uri ng atake. Gayunpaman, kinutya lang ni Ethan, Kuya Lin, ito na ba ang huling pagpupumiglas mo? Nakakaawa naman. Pumulupot ang braso ni Ethan sa baywang ni Darcy habang ang isa naman niyang braso ay nagsilbing panangga. Bang! Hinampis ng berdeng hangin ang braso ni Ethan, ngunit ang tunog na nagmumula rito ay parang tili ng metal. Hindi man lang nagasgasan ng sipa ang braso niya, bagamat nagkapira-piraso ang manggas niya, na nagpakita ng isang napakaganda at perpektong inukit na braso. Hindi ito maaaring mangyari. Tila baliw si Thomas habang bumubulong, isa kang body cultivator. Paano ka nakakapagangat ng ulo ng ganito kabilis? May nanunuyang ngiti, sumagot lang si Ethan, sino ang nagsabi sa iyo na hindi rin kami pwedeng magsanay ng mabilis? Ang pagpapalit ng lakas para sa ganoong kaliit na bilis ay magagawa lamang ng isang hanggal na tulad mo. Ang mga mata ni Ethan ay pumukaw ng balak na pumatay na nagpagulo kay Thomas. Hindi siya nakapag-react ng sipin siya ni Ethan sa ulo. Bumulwak ang dugo at nakaramdam si Thomas ng matinding sakit na bumabaon sa kanya. Isang huling sigaw ang pinakawalan niya bago tuluyang nawala ng liwanag ang kanyang mga mata at bumagsak sa lupa. Walang makapaniwala sa kanilang nakita. Isang simpleng sipa ang tumama sa isang disipulo ng Seven Noble Houses, na may 6th layer na kalamangan laban sa kanyang kalaban. Ang laban ay hindi natapos sa papuri ng pangyarihan o bilis kundi sa pangungutya kay Mary Woods. Binibining Darcy, nakita mo ba iyon? Hindi ako namimili, bastos at walang modo rin ako sa mga lalaki. Kung mabubuhay pa ang iyong kasintahan, hindi pa rin siya makakakita ng katwiran. Sana ay hindi mo ako sisihin dito. Umarte si Ethan na parang walang nangyari sa kanya at ipinagpatuloy ang pakikipaglandian sa babae. Pinagmasdan siya ni Darcy na nahuhumaling at kumurap sa tuwa, perpekto ang ginawa mo. Dahil nandito ka, bakit ko pa kakailanganin ang basurang yan? Huwag kang mag-alala, malapit ka nang sumali sa Drifting Flowers edifice at hindi ka na maaasar ni Mary Woods. Hahaha, salamat Miss Darcy sa pag-aalaga mo, yun lang. Tiningnan ni Ethan ang huling bakas ng dignidad ni Darcy, ayon sa mga patakaran, para mawala ang nobya mo, kailangan kong bunutin ang huling artikulo. Taglay ang mahiyain at namumula niyang mukha, ipinulupot ni Darcy ang malalambot at mapuputing kamay sa leeg nito, kapatid, malapit na akong maging iyo. Kung gusto mo ang katawan ko, maghintay ka hanggang mamayang gabi. O gusto mong makita ng mga tao ang lahat? Hahaha. Napakamot si Ethan sa kanyang ilong matapos pagmasdan ang napakasarap nitong katawan. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Ethan at ginulat ang babaeng nanliligaw. Humph, hindi ka ba nakikinig? Kung ano ang umiikot, iyon din ang babalik sa dati. Para sa iyo rin ito. Inabot ni Ethan ang kanyang huling piraso at si Darcy ay napuno ng takot. May natitira pa kayang mukha siya para makapasok sa Drifting Flowers edifice kung maghuhubad siya sa gitna ng lungsod. Biglang may sumigaw ng malakas, tumigil. At dalawa asul na lasong seda ang napadpad roon. Natigilan si Ethan sa gulat, isang eksperto sa Deep Heaven. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.